Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6141-6160. Kabanata 6141. Hanggat ang lakas ng isang tao ay sapat na, may mga oras na hindi maikli ang Tai Chi. Ngumiti si James. Kung hindi man, paano maibabalik ni G. Franciscus ang mundo ng Tai Chi noon? Parang sinuntok siya ni Layla. Siya ay isang rurok na Uriswandale Ranks 9th Tribulation Powerhouse, marahil kahit nasa ranggo ng Quasi-Dalcon. Ikaw lamang ang nasa rurok ng Uriswandale ranggo ng 8 kapigatian. Paano ka pareho? Nakipaglaban kami dati, chuckled James. Mas mahina ba ako kaysa sa iyo? Sa pahayag na ito, pansamantalang natigilan si Layla. Lumingon, sinabi ni James, ang dahilan na iminungkahi ni Tai Chi na ito ay dahil lamang sa naniniwala siya na hindi ko malalampasan ang nakakatakot na itaas na 3 kalamidad. Gayunpaman, mayroon na akong walang hanggang kapahamakan. Kung pipiliin kong harapin siya sa pusta o hindi, haharapin ko ang mga kalamidad. Nagsalita ka rin sa lalong madaling panahon, mabilis na nakipag-ugnay kay Layla. Kung handa kang magkautaw ng 3 beses, ilalabas ka niya mula sa langit na paghihirap. Ang mga mabubuting bagay ay hindi lamang nahuhulog sa aming kandangan. Ginambala ni James si Layla. Sa palagay mo ba ay si Tai Chi ay mapagbigay? Ano ang ibig mong sabihin? Pinangunahan ni Layla ang kanyang kilay. Kautuwang sa kanya ng 3 beses ay maaaring madali, sabi ni James Ward sa pamamagitan ng salita. Hindi ako ang tipo upang matiis ang pagdurusa para sa pagmamalaki. Ang mahalagang punto ay, kapag ang 3 kautos ay ginanap, hindi na natin makokontrol ang lupain ng forlat. Dahil dito, ang ekspresyon ni Layla ay naging isa sa pagkabigla. Sinasabi mo ba ang Tai Chi ay tatanggalin ang lupain ng forlat? Ang lupain ng forlat ay hindi kailanman siya. Ito ay isang larangan ng digmaan na naiwan sa nakaraang panahon, sabi ni James ng marahan. Ang mga maaaring makontrol ang lupain ng forlat ay tulad ng Yonderverse Tower sa aking mga kamay. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga espiritu na naiwan mula sa mga trilyon ng mga laban, na nagtataglay ng mabisang lakas ng loob at lakas. Wala silang pakialam kay Tai Chi. Kinikilala lamang nila ang mga matapang na powerhouse. Kapag lumuhad ako sa Tai Chi dito, hindi na nila ako makikilala, at ang lupain ng forlat ay hindi na mapapailalim sa aming kontrol. Naririnig ito, bumagsak si Layla. Kung gayon, wala kang silid para sa kompromiso. Pagkatapos ng lahat, mas mahalaga ang lupain ng forlat. Ito ang aming pundasyon. Hindi ko inilaan na ikompromiso o umatras, sabi ni James ng malamig. Sa huli, ito ay isang hindi maibabalik na sakuna na may mga kaluluwa na nakakalat. Ngayon, dapat kong ibigay ang aking lahat sa pusta ni Tai Chi. Tinitigan ni Layla si James sa pagkabigla. Kaya, pinlano mo ito. Sinadya mong hinimok ang Tai Chi kanina. Oo, tumanggol si James. Hindi madaling tumawid sa mga landas kasama si Tai Chi. Dahil nakatagpo ako nito, dapat akong makakuha ng isang bagay mula rito, mabuti man o masama. Kaya, kung ano ang sinabi mo kanina, sagot ni Layla. Ang kalahati nito ay totoo, at kalahati lamang ang aking hula, sabi ni James, maingat na binibigyang diin ang bawat salita. Hindi ko inaasahan na tama. Tama si Tai Chi laban kay G. Franciscus, na humahantong sa sakuna para sa mga nabubuhay na nilalang ng madilim na mundo sa susunod. Siya ay Tai Chi, sigaw ni Layla. Ang kataas-taasang sa lahat ng nabubuhay na nilalang, at gayon pa man siya ay nag-skim ng labis. Sa huli, siya ay isang tao lamang, sneered James. Sa kanyang antas, natatakot ako na siya ay mapabagsak ng mga nabubuhay na nilalang na nakaraan kung hindi siya nagplano at mag-iskema. Tumingin si Layla kay James na parang demonyo. Nagplano ka laban sa kanya. Medyo nakaramdam si James ng medyo awkward at hinaplos ang kanyang ilong. Pagkatapos, itinuro niya ang walang bisa at binago ang paksa.
Ang lupain ng Forlat ay isang iba pang battlefield. Hindi ko alam kung gaano karaming mga layer na mayroon ito o kung gaano karaming mga top-tier powerhouse ang nakatago sa loob ng ika-4 na layer nito. Hindi bababa sa ngayon, maaari lamang akong sumulong hanggang sa layer na ito. Hayaan itong galugarin pa sa ibang pagkakataon. Maaaring ito ang pinakamahusay na pagkilos laban sa Tai Chi. Tulad ng pagbukas ni Layla ng kanyang bibig at malapit ng magsalita, nawala si James ng isang flash. Siya ay tunay na marunong at walang batas. Nagawa niyang mag-outsmart kahit Tai Chi. Ang katotohanan na ang mga mapaghangad na tao tulad ni Zachary at Gladwin ay isang beses na nais na kontrolin siya ay walang maikli sa isang malaking biro. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6142. Oras ay lumipad, at pagkatapos ng isang panahon ng paghahanda, si James at ang iba pa ay lumitaw mula sa lupain ng Forlat. Sa kasalukuyan, ang base ng paglilinang ni Layla ay ang pinakamataas, na papalapit sa rurok ng pagkonsumo ng ika-9 na pagdurusa ni Yuris Wandale Rango. Sumunod ay si Rebella, na nasira hanggang sa rurok ng Yuris Wandale Rango ng ika-9 na kapigatian at dumaan sa haloed langit na kapigatian. Ang kanyang makabuluhang mas malakas kumpara sa isang ordinaryong rurok ng Yuris Wandale Ranks 9th Tribulation Powerhouse. Pangatlo ay si Zitlali, na hindi kailangang harapin ang langit na pagdurusa. Maayos siyang umakyat sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Yuris Wandale Rango. Gayunpaman, ang mga benepisyo na ibinigay ni Tai Chi sa kanya ay natapos din. Baitang ng ika-9 na pagdurusa ng Yuris Wandale Rango. Si James ay may pinakamababang base ng paglilinang, ngunit siya ang pinakamalakas sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa mga tuntunin ng pangkalahatang lakas. Nakatayo sa isang rurok ng bundok sa hangganan ng timog silangan ng sinaunang mundo ng Genesis, maraming mga tao ang nag-scan ng malawak at walang hanggan na mundo kasama ang kanilang mga Zens, na sabay na huminga ng malalim. Nang pumasok sila sa lupain ng Forlat, ang sinaunang mundo ng Genesis ay mapayapa at masigla sa lahat ng dako. Ngayon, napuspos ito ng apoy ng digmaan, na may mga buhay na nagdurusa, hindi mabilang na mga unibersidad na napatay, at hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang. Ang dating masaganang sinaunang Genesis mundo ay nawala, pinalitan ng mga lugar ng pagkasira sa lahat ng dako, ang mga bangkay ay bumagsak sa buong lupa, tulad ng isang purgatorio sa mundo. Ito ay isang labanan para sa kataas-taasang sa pagitan ng matuwid na alyansa na nakasentro sa paligid ng sekta ng Timaeus at ang bagong alyansa na nakasentro sa paligid ng sekta ng Yaquis, na nakakaapekto sa buong 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at ang hindi mabilang na mga mundo ng Micro-Genesis. Lahat ay nasa kaguluhan, sigaw ni Truett. Aling panig ang dapat nating pag-atake muna, James? Pag-atake. Sinulyapan ni James si Truett. Aling panig ang nais mong pag-atake? Kami ang mga tagapagtatag ng Jade Mora Empire ngayon, sabi ni Truett. Dapat nating gawin ang pagkakataong ito na magkaroon ng isang malaking labanan at may taguyod ang ating pangangibabaw. Kung hindi, paano natin may recruit ang mga mahuhusay na alagad? Sa mga salitang ito, hindi nagsalita si James. Bobo ka ba? Agad na sinipa ni Zitlali si Truett. Ito ay isang bagay sa pagitan ng sekta ng Yaquis at ang sekta ng Timaeus. Aling panig ang nais mong tulungan? Sa mga salita ni Zitlali, natigilan si Truett. Inaatake namin ang sinumang nais namin. Bakit nag-abala tungkol doon? Humihingi ito ng problema, snorted Zitlali. Kapag lahat sila ay sumali sa mga puwersa upang makitungo sa amin, ano ang gagawin mo? Si Truett ay biglang nawala. Pagkatapos, lumingon si Zitlali kay James. James, okay lang ba sa pag-uwi ko sandali? Umuwi ka. Tiningnan siya ni James, ngunit bago siya makapagsalita, bulalas ni Truett sa sorpresa. Darling, nagmamadali ka bang bumalik sa silid ng pangkasal ni Skynet? Pumunta sa impyerno, sabi ni Zitlali. Ibig kong bumalik sa sekta ng libog. Ito ay masyadong mahaba mula nang umalis ako sa lupain ng Forlat. Nandoon ang aking Panginoon at ang aking mga magulang. Dapat akong bumalik at suriin ang mga ito, upang ipaalam sa kanila na ligtas ako. Hindi ba ikaw ang saintess ng Lost Sect? Mayroon kang mga magulang bilang isang santo. Tanong ni Truett. Naiwan si Zitlali. Oo, turuan mo siya ng isang aralin, pinasok ni Zeisha. Pagkatapos ng lahat,
hindi siya maaaring manalo laban sa iyo ngayon. Biglang nagbago ang mukha ni Truett sa panunokso ng dalawang nakamamanghang kagandahan. Pagkatapos, siya ay sinampal ng Zitlali. Sina Rebella at Layla, na nanunood mula sa gilid, ay nagpalitan ng isang sulyap at inalog ang kanilang mga ulo na walang magawa. Sa sandaling ito, lumapit si Zitlali kay James na medyo nag-aalangan. James, mayroon akong isang pribadong sasabihin sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6143. James ay sumulyap sa iba pang mga babaeng nabubuhay na nilalang, pagkatapos ay lumipad sa isa pang bundok at nag-set up ng isang hindi tinatablan ng hadlang. Matapos pumasok si Zitlali, marahan siyang nagsalita, James, maaari mo bang hayaang iulat ni Truett ang kanyang kaligtasan sa Skynet, at pagkatapos ay kasama mo ako sa sekta ng libog. Pinangunahan ni James ang kanyang kilay. Bakit mo nais na palayain si Truett? Si Zitlali ay mukhang nababagabag. Kailangan kong ipaalam sa aking mga magulang at master ang tungkol sa aking sitwasyon sa kanya, ngunit maaaring magdulot ito ng ilang problema. Tumawid si James sa kanyang mga braso at mukhang pensive. Mayroon kang naunang pakikipag-ugnay. Nag-atubili si Zitlali, pagkatapos ay tumango ng basta-basta. Tinanong muli ni James, hindi mo ba sinabi kay Truett? Sa kanyang pag-uugali, tiyak na siya ay pumili ng isang away kung nalaman niya, walang tigil na walang magawa si Zitlali. Si Joaquin ay matagal nang naging isang pang-itaas na grade na Eurus-1 Dale Ranks 9th Tribulation Powerhouse, at maaaring naabot na niya ang ranggo ng ranggo ngayon. Bukod dito, siya ang anak ng aking Panginoon. Wala akong ideya tungkol dito, nag-ambala kay James. Mukhang hindi sinasadyang sinira ko ang iyong pakikipag-ugnayan. Hindi ganyan. Nagmamadali si Zitlali. Ito ay dahil lamang sa presyon mula sa aking mga magulang at kabaitan ng aking Panginoon na nag-atubili akong sumang-ayon. Panipi. Lumingon, tumingin si James kay Zitlali. Kaya, mayroon kang pagpipilian ngayon. Pipiliin mo ba si Joaquin o Truett? Pipili ako ng Truett, sagot ni Zitlali. Kami ay dumaan sa makapal at payat na magkasama. Pinanganib niya ang kanyang buhay upang mailigtas ako sa mga oras ng panganib. Paano ko makikita ang lahat? Mabuti. Tumango si James. Kung gayon, sasamahan ka ng lahat sa paglalakbay na ito, ngunit dapat ding pumunta si Truett. Bakit? Naging sabik si Zitlali. Dahil siya ang iyong asawa, sabi ni James ng diretso. May karapatan siyang malaman ang lahat tungkol sa iyo at dapat itong harapin ito sa iyo. Si Zitlali ay nawawala para sa mga salita. Sinabi niya, ang mga bagay ay maaaring maging mas komplikado at mahirap kung pupunta siya. Iniiwan ang lahat, paano kung hamon siya ni Joaquin? Ang base ng paglilinang ni Truett ay nasa gitnang baitang lamang ng ikasyam na pagdurusa ng Eurus-1 Dale Rango. Hindi siya tugma para kay Joaquin. Sa kanyang pag-uugali, tiyak na tatanggapin niya ang hamon, at pagkatapos. Ipinapalagay mo ba na kami ay isang pangkat ng mga patay na tao? Tumawa kay James. Kahit na nag-aatubili kang kumilos, madaling pigilan ng Rebella at Layla ang buong sekta ng libog. Panipi. Sa pagtingin kay James, si Zitlali ay huminga ng malalim. Nais kong malutas ang mga bagay ng mapayapa at maiwasan ang salungatan. Pagkatapos ng lahat, nasa sekta pa rin ako ng libog. Ang pag-ibig at digmaan ay dalawang magkakaibang bagay, nag-ambala kay James. Hanggat determinado kang tumayo sa tabi ni Truett at sundan siya, iwanan ang natitira sa akin. Binuksan ni Zitlali ang kanyang bibig, pagkatapos ay tumango. Nagtitiwala ako sa iyo, James. Sige, pumunta ka Truett. Tumalikod si James gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Tumango si Zitlali na kinakabahan at lumipad sa labas ng tunog na hindi tinatagusan ng tunog. Di nagtagal, sumabog si Truett sa likuran ni James. Ano ang, James? Inihayag ni James ang kanyang kamay, at maraming mga item na lumulutang sa harap ng Truett. Matapos ang isang sandali ng pag-aatubili, kinuha sila ni Truett at binulong, ang Primordial Phoenix Body Technique, ang Whisk Glow Lamp, at ang Tempest Scepter. Tila hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Yep, tumango si James. Ito ang lahat ng mga banal na tool na nawala ng sekta ng libog sa nakaraan. Natagpuan ko sila sa lupain ng Forlat. Wow! Ang mga mata ni Truett ay naiilawan. Sila ay para sa iyong betrothal na regalo,
sabi ni James, na nakatingin kay Truett. Panahon na upang alagaan ang iyong mga bagay sa pag-aasawa. Ang isang manugang ay dapat na matugunan ang kanyang biyenan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6144. Truett ay natigilan ng ilang sandali, pagkatapos ay biglang nagbigkas, "Huwag kang magbiro sa akin, James." "Sino ang nagbibiro sa iyo?" Sagot ni James. "Ayaw mo bang pakasalan si Zitlali?" "Syempre, hindi iyon." Mabilis na umiling-iling si Truett. "Ibig kong sabihin, hindi ito ang pangunahing focus ngayon." Tanong ni James nang may interes, "Kung gayon, ano ang pangunahing focus?" "Sinabi sa amin ni Lila na gumawa ka ng isang mapagpipilian kay Taichi." Tinitigan ni Truett si James. "Mayroon ka lamang 2 higit pang mga entrepot na naiwan, James. Mahalaga para sa iyo na palakasin ang iyong sarili at ipagpaliban ang iyong sarili na mag-focus sa paglilinang ng walang mga pagkagambala. Dapat ba akong magkramang para sa paglilinang sa isang maikling panahon?" Sabi ni James. Si Truett ay nakuha. "Mayroon ka bang plano? Maaari akong magtagumpay sa ika-9 na pagdurusa ng Years One Dale Rango sa anumang sandali," sabi ni James calmly. "Ito ay isang bagay lamang na makatagpo ng anumang mga pagdurusa sa langit at kung malalampasan ko sila. Kailangan kong maghintay ng isang pagkakataon, hindi pilitin ito. Hayaan ang mga bagay na dumaloy ng natural, kung hindi man, maaaring mag-backfire ito." Panipi. Tumanggo si Truett sa pag-unawa. "Pagkatapos ay dapat tayong bumalik sa Skynet headquarters sa susunod. Kailangan nating makita kung paano ang mga buhay na nilalang mula sa madilim na daigdig. Hindi tayo maaaring magmadali doon," sabi ni James. "Masisiguro ko sa iyo na nasa ilalim kami ng pagsubaybay sa Taichi mula nang umalis kami mula sa lupain ng Forlat. Malapit na niyang sinusubaybayan ang bawat galaw namin. Napakalaking lihim na ang mga buhay na nilalang mula sa madilim na daigdig ay lihim na lumitaw mula sa walang bisa at pansamantalang naayos ni Yin sa teritoryo ng Skynet. Sa proteksyon ng iyong ama, magiging ligtas sila ngayon." Pagkatapos, lumingon siya kay Truett. "Gayunpaman, kung magpapatuloy kami ng diretso sa Mystic Vale District ng Skynet, maaari itong humantong sa lihim na nakalantad. Sa kasong iyon, hindi lamang ang madilim na mundo na nabubuhay na nilalang mula kay Yin ay walang bisa, kundi pati na rin ang Skynet at ang iyong ama." Nang marinig ito, huminga si Truett. "Maingat ka talaga." Ipinagpatuloy ni James, "Upang linlangan ang Taichi, kailangan naming gawin ka at ang kasal ni Zitlali. Sa ganoong paraan, maaari nating maayos na mapasok ang punong himpilan ng Skynet. Sasakupan ko ang pagkakataong magamit ang Years One Genesis Bell upang baluktot ang aming mga Ores. Kahit na ang Taichi ay nakakakuha ng hangin ng isang bagay sa ibang pagkakataon, ang Skynet ay maaaring lumayo sa kanilang sarili mula sa sitwasyon at mag-sidestep ng anumang implikasyon." Panipi. Nang marinig ito, nabalisa si Truett. "James, ang Skynet ay hindi kailanman," iniwasan ni James ang kanyang kamay upang putulin siya. "Lubos akong nagpapasalamat sa iyong ama at kabaitan ng Skynet, ngunit kailangan kong gamitin ang iyong kasal bilang isang makabuluhang kaganapan o sa halip isang transaksyon. Inaasahan kong hindi mo iniisip. Bakit pakiramdam ko ikaw ay masyadong formal, James?" Kinakabahan si Truett kay James. "Formal na aking asno," tinawanan ni James si James. "Kami ay mga kapatid. Dapat tayong maging bukas at taos-puso sa isa't isa. Hindi ako kumonsulta sa iyo. Ipinaalam ko lang sa iyo at bibigyan ka ng pagkakataon na sabihin sa iyong asawa." Sandali na natigilan si Truett, pagkatapos ay tumawa sa pagtawa. "Ngayon, may isa pang isyo na kailangan kong sabihin sa iyo ng maaga." Sinulyapan ni James si Truett. "Maaari kang tunay na harapin ang isang labanan sa buhay at kamatayan sa oras na ito kapag pupunta sa sekta ng Lostes." Gamit nito, isinalaysay niya ang pakikipag-ugnayan ni Zitlali. Matapos makinig, pininturahan ni Truett ang kanyang mga mata. "Hindi ko naisip na magkaroon ako ng karibal sa pag-ibig. Humihingi ka ng problema sa mga salitang iyon," chuckled ni James, na itinuro sa kanya. "Kung naririnig iyon ng iyong asawa, pupunta ka para sa isang matalo. Ang Zitlali ay ang walang kapantay na santo ng sekta ng Lostes. Kung ito ang kanyang kagandahan, katalinuhan, talento,
o lakas, siya ay ranggo sa pinakamataas na 10 sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at ang hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo. Maraming mga nabubuhay na nilalang na naghihintay sa kanya. Dapat mong tamasahin ang iyong sarili ng tahimik, brat. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6145. Sa katunayan, si Truett ay ngumiti ng mayabang. Ang labanan na ito ay dapat na labanan, at dapat itong manalo. Ano ang mga logro ng tagumpay? Tanong ni James. Kung walang anumang mga logro, dapat ko bang ibigay ang aking asawa? Chuckled Truett dal isang. Anuman ang kanyang lakas, ang sinumang nang ahas na mag-agaw sa aking asawa ay dapat na matugunan ng away sa kamatayan, kung hindi man, ito ay isang kahihiyan para sa akin na mabuhay. Sige, tinapik ni James ang kanyang balikat. Iyon ang aking mabuting kapatid. Matapang at responsable. Gayunpaman, dapat mong laging alalahanin, kahit na ang Jade Mora Empire ay maaaring mas kaunti sa mga bilang, hindi tayo dapat maging trifled. Panipi. Ang pahayag na ito lamang ang pumuno kay Truett ng may kumpiyansa. Bukod sa impluwensya ng kanyang pamilya, si James ang pinakadakilang suporta niya. Lumingon gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, si James chuckled basta. Siyempre, dapat tayong magsimula sa diplomasya bago magpilit sa pakikipagsapalaran na ito. Hindi namin kayang mawala ang mukha para sa iyo, at hindi rin natin mai-strain ang mga relasyon sa punto kung saan nakakahiya ang aking hipag. Tumango si Truett, susundin ko ang iyong mga pag-aayos. Panipi. Ngumiti si James. Lahat tayo ay tao. Pinahahalagahan namin ang mga emosyon at kaugalian. Ang pag-aasawa ay isang makabuluhang pag-iibigan. Sa ilalim ng kanais-nais na mga kondisyon, ang lahat ng nararapat na paggalang ay dapat bayaran, kung hindi man, maaaring makita ito ng pamilya ng ikakasal. Gamit nito, itinuro niya ang 3 kayamanan na lumulutang sa harap ng Truett. Tulad ng sinasabi ng mga tao, ang civility ay walang gastos. Ang 3 mga item na ito ay dapat ibigay sa 3 pinakamahalagang tao, kasama ang ilang mga kinakailangang mapagkukunan ng paglilinang bilang karagdagang mga regalo. Bulalas ni Truett, lahat ng 3. Siyempre, nag-retort si James nang walang tiyaga. Hindi, paliwanag ni Truett. Ang bawat isa sa mga ito ay isang tool na banal na walang kapantay. Ang anumang sekta na nakakakuha kahit na ang isa ay maaaring lubos na madagdagan ang lakas nito. Dapat silang magpasalamat sa isa lamang. Alalahanin mo ito ng mabuti. Sasabihin ko lang ito minsan. Itinuro ni James ang 3 mga item. Ang lampara ng Wisp Glow ay para sa iyong batas na lalaki, ang Genesis Phoenix Art ay para sa iyong biyenan, at ang Tempest Scepter ay para sa Panginoon ni Zitlali, ang pinuno ng sekta ng Lostes. Panipi. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, 12 ng mga bola ng enerhiya na lumulutang sa harap ng Truett. Nanlaki ang mga mata ni Truett. Mayroong 20 kalidam na mga espiritual na prutas, 6,666 na Years 1 Dale Rango ng 9th Tribulation Course, 10,000 piraso ng mga course sa ilalim ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation, at 100,000 piraso ng course sa Years 1 Dale Rango. Kailangan ba talaga ito, James? Nanlaki ang mga mata ni Truett. Halos nagbibigay ka ng mga mapagkukunan ng isang sobrang sekta. Sapat na sila para sa sekta ng libog na itaas ang ilang mga antas. Ang pag-aasawa ay dignidad ng isang tao, chuckled James. Paano ko hahayaan ang aking kapatid na mawala sa harap ng sekta ng libog? Kung hindi man, hindi ka ba may bully kapag pumunta ka doon? Panipi. Matapos marinig ito, nadama ni Truett ang isang malakas na init. Pagkuha ng mga lumulutang na item, lumingon siya kay James. Halika, James, yakapin. Kailangan kong maluha ang pasasalamat. Pagkatapos, inilagay ni Truett ang ilang laway sa mga gilid ng kanyang mga mata at naiinis na pinunasan ang kanyang ilong. Nang makita ito, agad na nag-recoil si James na may kakaibang sigaw at mabilis na lumayo. Nakakainis ka, Truett. Ito ay tinatawag na pagpapadanak ng luha ng pasasalamat. Ang kapaligiran ay kailangang maging tama. Sumingit si Truett. Halika, James. Agad na tumakas si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6146.
Atop ang isang rurok ng bundok, sa isang mahiwagang pinigilan na lugar sa loob ng Skynet headquarters. Sa walang bisa, isang kumpol ng mga lilang pink na ulap na natipon, na sinundan ng isang madilim na aura na bumababa at nagbabago sa Lady Jacinth na nakasuot ng pulang damit. Sa pagtingin kay Yegor na nakaupo sa isang posisyon ng lotus, na nakapaloob sa isang matuwid na aura, ang kanyang magandang mukha na puno ng libangan ngunit hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkilos. Sa sandaling iyon, ang isang lalaki at isang babae ay biglang sinisingil mula sa magkabilang panig ng Yegor, na naglulunsad ng isang pag-atake kay Lady Jacinth na may bilis na tulad ng kidlat. Sa isang iglap, ang tatlo ay nakikibahagi sa isang mabangis na labanan, ang kanilang mga figure ay nakikipag-ugnay habang sila ay lumakas sa walang bisa. Ang kapangyarihan ng Genesis ay lumubog ng ligaw, umungol ang hangin, at ang lupa ay nanginginig habang ang mga paligid ay nagbago ng kulay. Samantala, si Yegor ay nanatiling hindi gumagalaw, na nagpapahintulot sa lakas ng tibak at kapangyarihan ng Genesis na umikot sa paligid niya nang hindi siya sinasaktan. Matapos ang libo-libong mga pag-ikot ng matinding labanan, ang lalaki at babae ay pantay na naitugma kay Lady Jacinth. Gayunman, si Lady Jacinth ay mabilis na hinawakan ng isang malaking gintong kamay na umaabot mula sa lupa tulad ng pagharap niya sa milyon-milyong mga higanteng mga espada na lumalakad sa kanya. Pagkatapos, milyon-milyong mga higanteng tibak ang lumusot sa walang bisa kung saan naruroon si Lady Jacinth, na bumubuo ng isang mabangis na hangin na sinira ang lahat sa landas nito. Habang nakarating sa lupa si Lady Jacinth, na nasasaksihan ang eksenang ito, hindi niya maiwasang maihayag, ang napakalakas na matuwid na aura. Susunod, ang lalaki at babae ay mabilis na bumaba, gumamit ng isang itim at isang puting longsword, na nakapalibot na Lady Jacinth mula sa harap at likod. Ang misteryosong celestial na saging ay talagang mabigat, smirked Lady Jacinth. Dahil sa pagkakataon, gusto kong magkaroon ng magandang pakikipaglaban sa iyo. Ang mga celestial sages ay nanatiling tahimik. Sa sandaling ito, si Yegor, na nakaupo sa isang posisyon ng lotus, ay gumalaw ng basta-basta. Maling-maliit na batang babae, nagdulot ka ng problema para sa sekta ng Timaeus, at ngayon ay inaabala mo ang aking Skynet. Hindi ako maglakas loob. Ngumiti si Lady Jacinth ng coquettishly, yumoko kay Yegor. Binabati kita sa mastering ang matuwid na aura, Santo Yegor. Maaari kang maging magalang minsan. Hindi mapigilan ni Yegor ngunit chuckle. Ikaw ang una na hindi tumawag sa akin ng isang madilim na demonyo sa mga Lords of the Orthodox. Itinaas ni Lady Jacinth ang kanyang ulo. Hindi katulad ng mga mapagkunwari na Zachary at Gladwin. Karapat-dapat kang respeto. Panipi. Si Yegor ay nagbuntong hininga ng basta-basta at biglang nakataas ang kanyang kamay, enveloping Lady Jacinth sa isang matuwid na aura. Naligo sa aura, hindi lumaban si Lady Jacinth ngunit sa halip ay nadama ang isang walang uliran na pakiramdam ng kasiyahan, dahan-daang tumataas sa walang bisa. Sa sandaling iyon, sinaktan ni Yegor ang libo-libong mga hibla ng matuwid na aura sa kanya, na nagdulot sa kanya na mabilis na paikutan. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang lahat ng matuwid na aura sa kanyang katawan ay nasisipsip, at masiglang lumipat siya. Ito ay tunay na kaimahimala. Ang iyong mga pinsala ay gumaling, sabi ni Yegor ng mahinahon. Maaari kang umalis ngayon. Hindi ka ba humihiling ng isang bagay bilang kapalit mula sa akin? Tanong ni Lady Jacinth, tumagilid ang kanyang ulo. Yegor chuckled ruefully, gamit lamang ang iyong base sa paglilinang, ano ang maibibigay mo? Huwag kang maging insulto. Pinahihit ni Lady Jacinth ang kanyang mga mata. May pangalan ka, kahit ano, at makukuha ko ito para sa iyo. Wala akong utang na loob. Hindi ko gusto ang mga bagay na ninakaw o nasamsam. Umiling-iling si Yegor. Tumahimik sandali si Lady Jacinth, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo. Maaari kong sabihin sa iyo ang ilang malaking balita, marahil ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Tumango si Yegor, tesitli sam-asang-ayon. Ang Zachary ay napapahamak. Nakatitig si Lady Jacinth kay Yegor. Nahulog siya mula sa ranggo ng Quasi-Delcon. Alam ko, tumango si Yegor. Si Lady Jacinth ay natanggap, pagkatapos ay sinabi ng hindi nasisiyahan, ang sekta ng Timaeus ay tiyak na mapapabagsak sa isang pakikibaka para sa sunod-sunod. Pagdating ng oras, alam ko rin iyon. Tumango ulit si Yegor.
Hindi mo ba ako bibigyan ng kaunting mukha? Sinabi ni Lady Jacinth na galit. Halimbawa, binibigyan kita ng ilang mga balita, at nagpapanggap kang hindi alam. Iyon ay magbabayad ng pabor, di ba? Ngumiti si Yegor nang walang salita. Sabihin mo lang. Inihayag ni Lady Jacinth ang kanyang kamay. Ano ang gusto mo? Maaari akong pumunta kahit saan upang makuha ito para sa iyo. Nais kong linisin mo ang iyong kilos. Ngumiti si Yegor at tinanong, gusto mo ba? Nag-atubili si Lady Jacinth. Sige, umalis tayo. Ngumiti si Yegor. Dahil handa akong tumulong, hindi ko inaasahan ang anumang kapalit. Binabayaran ko lang ang isang dating pabor. Sa pagtingin kay Yegor, natigilan si Lady Jacinth. Mayroong ilang mga katanungan. Kung nais mong magtanong, dapat kang magbayad ng naaayon. Nabalisan ni Yegor si Lady Jacinth. Nang marinig ito, tila may naiintindihan si Lady Jacinth. Bago umalis, nagtapon siya ng isang itim na token bigla. Mula ngayon, ang sinumang may hawak na token na ito ay maaaring hilingin sa akin na gumawa ng isang bagay, kahit na upang mabayaran ka ng isang pabor. Ang panonood ng Lady Jacinth ay nawala sa hindi mabilang na mga lilang pink na ilaw, dahan-dahang kinuha ni Yegor ang itim na token na lumulutang sa harap niya. Siya ay walang awa, kasuklam-suklam, ngunit malinaw na nakikilala niya sa pagitan ng pasasalamat at sama ng loob, tinatangkilik ang kanyang sariling pakiramdam ng hustisya. Maliit na batang babae, nag-aaway ka sa lahat ng dako sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at ang hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo, at walang makontrol sa iyo. Ngayon, tila ang isang tao na maaaring makontrol ka ay lumitaw. Panipi. Gamit nito, tiningnan niya ang 2 bola ng enerhiya na lumulutang sa walang bisa. Para sa hindi mabilang na mga panahon, ang 2 bola ng enerhiya ay malabo at walang buhay, ngunit ngayon ay nag-radiated sila ng isang nakasisilaw na ilaw. Sa sandaling iyon, ang mga celestial na saging ay nagmamadali na nakaposisyon sa kanilang sarili sa magkabilang panig ng Yegor. Biglang tinanong ng celestial sage, iyon ba ang kaluluwa na sina Zen ng Truett at James? Ngumiti si Yegor at tumango. Tila lumabas sila sa lupain ng Forlat. Medyo kakaiba ito. Ang lupa ay nagbagsak ng kanyang kilay. Dahil nakaligtas sila sa kalamidad, bakit hindi sila direktang bumalik sa bahay? Sa halip, pupunta sila patungo sa direksyon ng sekta ng Lostes. Mayroon silang sariling mga ideya, sabi ni Yegor. Hanggat ligtas sila, sapat na iyon. Kapatid, ang Earthly Sage ay bumaling kay Yegor. Ang kasalukuyang sinaunang mundo ng Genesis ay hindi mapayapa. Ang pagpapalom sa dalawang iyon ay gumala sa labas nito, pagdating ng oras. Natapos na nila ang lupain ng Forlat. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa isang maliit na kaguluhan, sabi ni Yegor. Kung ang Zachary, Gladwin, at ang Primeval Saint ay hindi makakasama sa kanila, hindi masisisi ang Skynet sa pagiging walang awa. Ang mga Celestial Sages ay nagpalitan ng mga sulyap at tumango ng sabay-sabay. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6147. Ang sekta ng Lostes, bilang isa sa 10 sinaunang Orthodox sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at ang hindi mabilang na mga micro-Genesis na mundo, ay maaaring hindi magkaroon ng lakas na naaayon sa sekta ng Timaeus o ang sekta ng Yaquis, ngunit may hawak na isang makabuluhang posisyon. Sa gitna ng pagsiklab ng isang pangunahing digmaan sa pagitan ng matuwid na alyansa at ng bagong alyansa, ang sekta ng Lostes, sa ilalim ng pamumuno ng pinuno ng sekta nito, ang Courtney Boss, ay nanatiling neutral, tumanggi na kumuha ng panig at mapanatili ang kalayaan upang matiyak ang pansamantalang kapayapaan. Gayunpaman, dahil sa madiskarteng kahalagahan ng rehiyon ng Genesis na nasakop nito, habang ang digmaan sa pagitan ng 2 pangunahing alyansa ay tumindi, ang punong tanggapan ng sekta ng libog ay napailalim sa banta mula sa pinagsamang puwersa, na nahaharap sa malapit na panganib. Si James at ang iba pa ay nakipaglaban sa kanilang paraan, talunin ang maraming mga powerhouse mula sa parehong bagong alyansa at ang matuwid na alyansa, bago tuluyang makarating sa labas ng punong himpilan ng sekta ng Lostes. Sa kanilang sorpresa, tinanggihan pa rin nila ang pagpasok kahit na ipinahayag ni Zitlali ang kanyang pagkakakilanlan bilang santo ng sekta ng libog at ipinakita ang kanyang mga kredensyal. Binigyan sila ng isang simpleng kadahilanan, na kung saan ay namatay si Zitlali sa lupain ng Forlat,
at ang individual na ito ay isang impostor. Ilang sandali, si James at ang iba pa sa labas ng punong tanggapan ng Lostes ay nawawala sa mga salita. Pipilitin ba natin ang ating daan, Ginoo? Tumingin si Rebella kay James. Hindi namin maaaring, bulalas ni Zitlali na sabik. James, mas mahirap para sa amin na pumasok sa sekta ng libog sa sandaling iguguhit ang mga espada. Nag-isip si James ng ilang sandali bago magtanong, mayroon ka bang ibang mga token upang mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan? Maaari kong maimbitahan ang ilaw ng santo ng sekta ng libog. Na sa sarili nito ay dapat magsilbing patunay. Sumulyap si Zitlali patungo sa pasukan ng punong tanggapan ng Lostes. Malinaw na hindi pa rin sila naniniwala. Dapat ay nai-impersonal ka ng maraming beses, same time na sabi ni Zeisha. Ang sekta ng libog ay napakamaingat, ayaw magtiwala sa anumang mga tagalabas. Sa kasong iyon, kakailanganin lamang nating pilitin ang una, sabi ni James, na kumakaway ng kanyang kamay habang ang mapa ng Grimlore ay maliwanag na lumiwanag sa walang bisa. Nakikita ito, lahat ng naroroon ay nagtaka. Hindi ba iyon ang kayamanan ng tagapangalaga ng Skynet, ang Grimlore map? Kabutihan, paano ka nakarating sa banal na tool na ito? Sa pamamagitan nito, maaari nating maiiwasan ang anumang pagbuo ng hadlang at direktang ipasok ang pangunahing bulwagan ng sekta ng libog. Sa pamamagitan ng maraming mga pag-iyak ng pagkamangha, itinaas ni James ang kanyang kamay at envelope ang mga ito sa kapangyarihan ng Amethyst Ginto, at nawala sila sa Grimlore na mapa sa isang instant. Sa isang sulyap ng isang mata, ang mga paligid ay lumipat, at isang kahanga-hangang, marilag na gintong palasyo ay napansin. Ang kanilang biglaang hitsura ay agad na nag-alala sa mga alagad sa pangunahing bulwagan ng sekta ng Lostes. Sa isang instant, daan-daang mga ranggo ng Uriswandale na nabubuhay sa kanila, bawat isa ay may mabangis at nakamamatay na aura. Nakakakita ng eksenang ito, si James at ang iba pa ay agad na nagbabantay, ang kanilang mga browser ay sabay-sabay na kumikislap. Nang makita na ang isang salungatan ay malapit ng sumabog, si Zitlali ay nagmamadali na itinaas ang kanyang kamay, at isang sinag ng banal na ilaw na lumubog sa kalangitan. Ako ay Zitlali Blair, ang Saintess ng Lostes Sect. Hayaan ang Lostes Lightbearer na nagpapatotoo. Walang sino mang kumikilos ng walang ingat. Sa kanyang mga salita, kabilang sa pangkat ng mga mabangis na alagad ng sekta ng Lostes, isang lalaki at isang babaeng powerhouse sa rurok ng Uriswandale Ranks 9th Tribulation ay sumulong. Nakatitig sila sa ilaw ng libog sa kamay ni Zitlali, at nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ito ang santo. Talagang bumalik na ba siya? Agad na tiningnan ni Zitlali ang dalawa at sumigaw, Elders Hali at Lyle, hindi mo ba ako nakikilala? Sa kanyang mga salita, ang dalawang Lostes Sect powerhouse ay nagpalitan ng isang sulyap at nagmamadali pasulong, yumoko ng magalang. Pagbati, Saintess, nakakakita ng dalawang powerhouse na kinikilala ang Zitlali, ang nakapalibot na mga alagad ng sekta ng libog ay ibinaba din ang kanilang mga ores, nakaluhod at yumoko ng paisa-isa. Pagbati, Saintess, nang makita ito, si Zitlali ay natitisad sandali, at agad siyang nahuli ni Truett. Sa wakas, kinilala ang kanyang pagkakakilanlan. Nagdulot ito ng isang mahusay na hamon para sa Zitlali. Gayunpaman, ipinanganak siya at lumaki sa sekta ng Lostes, at ito ang kanyang tahanan. Matapos ang pagtitiis ng hindi mabilang na mga paghihirap at bahagyang nakaligtas sa lupain ng Forlat, sa wakas ay umuwi lamang siya upang makita ang kanyang sarili na hindi nakikilala. Ang pakiramdam na ito ay isang bagay na hindi lahat ay maaaring madala. Sigurado ka ba, Sinta? Tanong ni Truett. Umiling-iling si Zitlali, isang matamis na ngiti na lumilitaw sa kanyang katanji tanging mukha. Zitlali, ito ba talaga ang bumalik? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6148. Just noon, isang nasasabik na sigaw mula sa isang babae na sumigaw mula sa loob ng pangunahing bulwagan ng sekta ng Lostes. Si James at ang iba ay lumingon upang tumingin at nakita ang isang gitnang may edad na ginang na nakasuot sa GOLDENPURPLE armor, na nagpapalabas ng isang bayani na aura, na mabilis na bumababa sa hagdan sa gitna ng karamihan ng mga powerhouse ng sekta ng libog. Ito ba ang pinuno ng sekta ng Lostes? Si James ay nagpadala ng isang boses kay Layla. Hindi siya, sagot ni Layla.
Mas maganda pa ang Courtney. Nanatiling tahimik si James. Ito ba talaga, Zitlali? Nagmadali ang ginang sa Zitlali, ang mga luha ay napuno sa kanyang mga mata. Ito ba talaga ang aking Zitlali na bumalik? Nanay, agad na niyakap ni Zitlali ang ginang. Sa sandaling ito, pareho silang umiyak ng magkasama, ang init ng kanilang muling pagsasama ay pinapalitan ang nakaraang pag-igting. Nang makita ang eksenang ito, si James at ang iba pa ay ngumiti. Ito ay marahil ang pinaka-nakakaaliw na sandali sa lahat ng mga taon na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagmadali si Zitlali na pinakawalan ang gitnang may edad na babae. Pagkatapos, ipinakilala niya ang ginang kay James at ang iba pa bago maligayang pagdating sa kanila sa pangunahing bulwagan ng sekta ng Lostes. Sa kanilang pag-uusap, isinalaysay ni Zitlali ang kanyang mga pakikipagsapalaran at panganib sa lupain ng Forlat, na iniwan ang ginang na nagtaka at lumipat. Si James at ang iba pa ay nanatiling tahimik sa buong, nakaupo sa gilid. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagsasama-sama sa pagitan ng ina at anak na babae, at hindi nila nais na makialam. Sa puntong ito, tumayo si Truett, "Madam, dahil marami kang anak na babae ay maraming makukuha, dapat ba nating iwanan ngayon?" Oh, sinuri ng gitnang may edad na babae si James at ang iba pa. Lahat kayo ng mga kaibigan ng Zitlali, magiging malaya. Hindi mo kailangang mag-alala sa amin. Ngumiti si James. Kayong dalawa ay magpatuloy at makipag-usap. Nag-atubiling sandali ang gitnang may edad na babae, nang makita si Zitlali na tumango, agad niyang inalis ang kanyang kamay at sumigaw, "Elder Lyle." Kaagad, ang isang matandang lalaki na may puting buhok ay nagmamadali. Mangyaring dalhin ang mga kaibigan sa paligid ng punong tanggapan, sabi ng ginang sa isang malalim na tinig. Magkakaroon kami ng kapistahan sa paglaon upang tanggapin sila. Yumuko si Lyle at pagkatapos ay gesture kay James at sa iba pa. Tumango ang gitnang may edad na babae ng isang ngiti nang makita niya si James at ang iba pa ay magalang na umalis. Ang iyong mga kaibigan ay may mataas na base ng paglilinang, Zitlali. Nakilala mo ba sila sa lupain ng Forlat? Siyempre, sagot ni Zitlali na may ngiti ng koy. Nanay, nakikita mo ba ang base ng paglilinang ng iyong anak na babae? Natigilan ang ginang, nakatingin kay Zitlali, pagkatapos ay biglang tumayo sa pagkabigla. Ikaw, ang iyong base ng paglilinang ay higit sa minahan. Dapat ito ay naaayon sa iyo. Ngumiti si Zitlali. Lahat ito ay salamat sa mga pagpapala ng aking kapatid. Kapatid mo. Ang gitnang may edad na ginang ay nag-furrow ng kanyang mga browser. Ang gwapong binata na nagngangalang James. Tumango si Zitlali na may ngiti. Ang kanyang base sa paglilinang ay nasa rurok lamang ng ikawalong pagdurusa ng ranggo ng Eurus Wandale, sabi ng ginang. Paano ito posible? Nanay, ay nag-ambala sa Zitlali. Si James ay hindi naghuhusga batay sa base ng paglilinang. Ang kanyang komprehensibong kapangyarihan ng labanan ay sapat na upang malampasan ang lahat ng mga powerhouse sa aming buong sekta ng libog, at marahil kahit na ang aking Panginoon ay maaaring hindi ang kanyang tugma. Napakalakas ba niya? Ang gitnang may edad na babae ay mukhang nakagulat. May isa pang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo ng maaga, sabi ni Zitlali. Pagkatapos, isinalaysay niya ang kanyang pakikipag-ugnay kay Truett. Matapos marinig ito, nagulat ang ginang. Nakatitig siya kay Zitlali na parang halimaw. Nanay, si Zitlali ay nagmamadaling lumuhad sa harap niya. Alam ko na si Joaquin ang anak ng Master, at nais ng Panginoon na palakasin ang posisyon ng aming pamilya sa sekta ng libog sa pamamagitan ng pag-aasawa, ngunit ako. Manahimik ka. Tumayo agad ang ginang at nagagalit. Zitlali Blair, alam mo ba kung ano ang haharapin ng aming pamilya nang walang sekta ng libog? Tumahimik si Zitlali. Pumunta ka lang sa lupain ng Forlat minsan, at nang ahas na gumawa ng isang panghabang buhay na desisyon. Panipi. Itinuro ng ginang sa Zitlali. Wala ka ring pakialam sa interes ng pamilya. Hindi mo na ba nais na maging santo ng sekta ng libog? Mga interes sa pamilya, palaging ang interes ng pamilya. Biglang tumayo si Zitlali na may malamig na ngiti. Ceres Cambria, ikaw ang aking ina, ngunit hindi mo kailanman isaalang-alang ang aking kaligayahan. Ang iyong unang pag-iisip ay palaging pamilya. Kung alam ko kanina, hindi na ako babalik. Ang pagharap sa Zitlal Tersecond rebuke,
Ang gitnang may edad na ginang na nagngangalang Ceres Zambria ay agad na nagagalit. Zitlali Blair, ako ang iyong ina, kung paano mo ako tinutukoy sa pamamagitan ng pangalan. Ikaw. Itinaas niya ang kanyang palad habang siya ay nagsalita, ang kanyang mukha ay napuno ng pagkabigo habang nakita niya si Zitlali na tinitigan siya ng masidi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6149. Ang nakataas na palad ay nakabitin sa hangin ng ilang sandali, na parang biglang napagtanto ni Ceres. Pagkatapos, sa isang biglaang flash ng galit, inalis niya ang kanyang kamay at tumalikod, pinakawalan ang isang mahabang buntong hininga. Ikaw ang aking ina. Si Zitlali ay tumitig sa kanya. Kung hindi mo ako susuportahan, paano ko maaasahan na hikayatin ang aking Panginoon? Ano ang pangalan ng batang lalaki? Ang mga mata ni Ceres ay makitid sa mga slits. Truett Sadler. Nadama ni Zitlali ang isang glimmer ng pag-asa at nagmadali na sumagot, bagaman siya ay kasalukuyang nasa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation Middle Grade, siya. Dalhin mo siya ngayon, sabi ni Ceres habang tumalikod siya sa kanyang mga kamay sa likuran at tumungo patungo sa panloob na silid sa isang tabi. Binuksan ni Zitlali ang kanyang bibig upang magsalita ngunit pagkatapos ay bumantong hininga muli-muli. Alam niya na ang pagdadala ng bagay ng pag-aasawa kay Truett ay haharap sa isang mahirap na sitwasyon sa oras na ito, ngunit hindi niya inaasahan na madapa sa unang sagabal sa kanyang ina. Darling, nasa sa susunod na ito, sigaw ni Zitlali sa loob, pagkatapos ay tumalikod at umalis sa pangunahing bulwagan. Sa kanyang paglalakbay upang hanapin si James at ang iba pa, si Zitlali ay malapit nang magsalita nang makita niya na isinalaysay ni Lila ang kasalukuyang mga paghihirap na kinakaharap ng iba't ibang Orthodox sa sinaunang mundo ng Genesis. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng tiyak na posisyon ng sekta ng libog, na nahuli sa isang problema, na nakasandwich sa pagitan ng dalawang pangunahing alyansa. Sa sandaling ito, biglang lumingon si James at tumingin kay Zitlali. Tapos ka na sa lalong madaling panahon. Panipi. Ang iba pang mga nabubuhay na nilalang ay lumingon din upang tumingin sa Zitlali. Nakaharap sa napakaraming mga mata, naramdaman ni Zitlali na medyo hindi mapakali at ibinaba ang kanyang ulo. Nais ng aking ina na makilala si Truett. Ako lang. Tanong ni Truett. Hindi ba halata? Ang biyenan ay nais na makita ang kanyang manugang. Natatakot ka, panunokso ni Rebella. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng isang kamatis, sabi ni Zeisha. Pumunta ka lang, Truett, hinikayat si Lila. Huwag masira ang reputasyon ng aming Jade Mora Empire. Inalis agad ni Truett ang kanyang kamay, pupunta na lang ako. Ang higit pa, ang Merlir pagdating sa isang biyenan na nakikita ang kanyang manugang. Hindi ito tulad ng isang palm. Panipi. Pagkatapos, siya ay itinulak ni Zitlali, na sumusunod sa kanya tulad ng isang malikot na bata na may nagawa na mali. Magandang riddance. Pinahamak ni James ang pagtawa sa kanyang tinig. Kindergarten sa kauna-unahang pagkakataon. Panipi. Tulad ng sinabi niya, maraming babaeng nabubuhay na nilalang sa eksena ng sabay-sabay. Habang sina Truett at Zitlali ay lumakad muli sa pangunahing bulwagan, nakita nila si Ceres na nakasuot ng isang resplendent na balabal na phoenix, na nakaupo sa isang nagliliwanag na trono, ang kanyang korona ng phoenix ay nagliliwanag ng maliwanag, na nagpapalabas ng isang malakas na aura. Nang makita siya, si Zitlali ay biglang naabak. Nanay, iyon ang trono ng pinuno ng sekta, ikaw. Tumayo. Ang Ceres ay nagambala sa Zitlali ng malakas. Pagpos sandali, si Zitlali ay mukhang nag-aalala kay Truett at pagkatapos ay kinuha ang inisyatibo upang hawakan ang kanyang kamay, na naghahatid sa kanilang koneksyon. Ang aking ina ay hindi madaling makausap, ngunit may pagkakataon pa rin. Tatayo ako sa iyo. Ngumiti si Truett ng mahina sa Zitlali, pagkatapos ay magalang na yumuko sa Ceres. Pagbati, Senior. Panipi. Dumiretso si Ceres, malakas na nagtanong, aling sekta ka, at ano ang iyong background? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6150. Truett ay pansamantalang natigilan, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at ngumiti. Galing ako sa Jade Mora Empire, at ako ay isang tao. Jade Mora Empire. Malamig na Ceres. Ano ang isang hindi gaanong kahalagahan na sekta? Hindi ko pa naririnig ito, ngunit ang ipinanganak sa lahi ng tao ay talagang bihira.
Sinuri niya si Truett at nagpatuloy, sa anong mga batayan na nais mong pakasalan ang aking anak na babae. Batay sa aming ibinahaging karanasan ng buhay at kamatayan sa lupain ng Forlat, sagot ni Truett. Mahal ko siya, mahal niya ako, at ang aming mga fate ay magkakaugnay. Ang aking anak na babae ay ang libog na sekta ng sect, sabi ni Ceres. Ikaw ay isang hindi kilalang individual. Karapat-dapat ka ba sa kanya? Sa mga salitang ito, si Zitlali, na nakatayo sa malapit, ay nabalisa. Tulad ng malapit na siyang magsalita, pinigilan siya ni Truett. Pagkatapos, itinaas ni Truett ang kanyang ulo at ngumiti. Senior, tulad ng itinuro sa akin ng aking ama, ang isang bayani ay hindi humihiling ng mga pinagmulan, at hindi rin niya pinaglaruan ang mahihirap. Maaari akong mamatay para kay Zitlali. Iyon ang aking tiwala. Napakahusay. Tumawa si Ceres sa galit. Magdala ng isang baso ng Solrot wine. Naririnig ito, naging panik si Zitlali. Ano ang ginagawa mo, nanay? Hindi ba siya handa na mamatay para sa iyo? Nahiya ang Ceres. Gusto kong makita kung siya ay nang ahas na mamatay para sa iyo. Si Zitlali ay malapit ng magtaltalan ngunit pinigilan ni Truett na hinawakan siya. Hindi nagtagal, isang dalaga na nakasuot ng isang snow white na balabal na may isang belo na sumasakop sa kanyang mukha ay nagdala ng isang baso ng sparkling red wine kay Truett. Uminom ito, at naniniwala ako na tunay na mahal mo ang aking anak na babae. Kung gayon, sasang-ayon ako sa kasal na ito, utos ni Ceres. Napangiti si Truett ng mahina, kinuha ang tasa ng shimmering red wine, at malapit nang uminom ito nang makuha ito ni Zitlali. Darling, ang alak ng Solrot ay isang lihim na conclusion ng aming libog na sekta. Anuman ang base ng paglilinang ng isang tao, na minsan ay natupok, ito ay magbabad sa atay at guts, kahit na ikalat ang kaluluwa ng isang tao. Nagtitiwala ako sa iyo, kaya natural na pinagkakatiwalaan ko rin ang iyong ina. Tumanggo si Truett na may ngiti. Maghintay. Tumigil ulit si Zitlali kay Truett. Pagkatapos, tumingin siya kay Ceres. Gusto ko rin ng isang baso. Kung ito ay tunay na alak ng Solrot, pagkatapos ay pareho tayong mapahamak. Naririnig ito, mabagal ang pag-clench ni Ceres sa kanyang mga kamao. Sige, Zitlali Blair, ikaw ay tunay na aking mabuting anak na babae. Dalhin din siya ng isang baso. Ang dalaga ay kumaway ng isang kamay, at isa pang baso ng sparkling red wine ay lumitaw sa tray. Kinuha ito ni Zitlali at sinulyapan ang ekspresyon ni Ceres. Pagkatapos, pinalitan niya ang kanyang baso gamit ang direkta ni Truett. Naniniwala siya na kahit na nais ng kanyang ina na saktan si Truett, hindi niya saktan ang kanyang sariling anak na babae. Ang lahat ay malulutas sa pamamagitan ng pagbibigay kay Truett ng kanyang baso. Kaya, itinaas niya ang kanyang baso nang hindi hinihintay na magsalita si Truett. Darling, ang aking ama ay nagbabantay sa timog na rehiyon ng sekta ng Lostes at hindi na makagambala sa oras na ito. Narinig ko na ang aking Panginoon ay nasa pag-iisa at hindi rin lalabas. Ngayon, inumin natin ito ng magkasama sa harap ng aking ina. Hindi ako magpapakasal sa iba maliban sa iyo. Para sa lahat ng kawalang hanggan, nang walang pagkakasalungatan. Panipi. Sa pagtingin sa mga tinukoy na mata ni Zitlali, malumanay na ngumiti si Truett. Darling, hindi ako magpakasal sa iba maliban sa iyo sa buhay na ito. Para sa lahat ng kawalang hanggan, hayaan ang langit at ang lupa ay nagpapatotoo. Gamit nito, nagsimula silang makipagpalitan ng baso, at pareho silang uminom ng alak ng walang pag-aatubili. Nakikita ito, Ceres, nakaupo sa trono, naging mapatla ng galit at halos sumabog. Gayunpaman, tumayo siya sa pagkabigla nang makita niya sina Zitlali at Truett ay biglang bumagsak sa lupa. Ano ang nangyayari? Hindi ko ibig sabihin na patayin sila. Huwag kang mag-alala. Ang dalaga na humahawak ng tray ay nagsalita ng malamig, hindi sila mawawala. Tanging ang kanilang kapangyarihan ng Genesis ay selyadong. Habang sinabi niya ito, tiningnan ni Ceres ang katulong sa pagtataka. Ikaw. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, hinailan ng dalaga ang kanyang belo at inihayag ang isang hindi kapani-pani walang nakamamanghang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6151. Madam Courtney. Tumalon si Ceres sa kanyang mga paa. Sumugod siya sa tabi ng Courtney at lumuhad.
Mga pagbati, Madam Courtney. Mangyaring patawarin mo ako sa paggamit ng iyong upuan ng mas maaga nang hindi muna kumuha ng pahintulot. Kailan ka titigil sa pag-arte na parang lahat iyon? Kinutya ang Courtney. Gayunpaman, napakahusay mo sa oras na ito, kung hindi man, hindi namin nakuha ang batang master ng Skynet ng madali. Batang master. Itinaas ni Ceres ang kanyang ulo. Batang master ng Skynet. Ngumiti si Courtney. Siya si Truett Sadler, ang anak ng pinuno ng Skynet na si Igor Sadler. Bumagsak si Ceres at sinabing frantically, anak niya si Igor, batang master ni Skynet. Ikinalulungkot mo ba ang iyong mga aksyon ngayon? Snickered si Courtney. Ang iyong anak na babae ay malapit nang magpakasal sa isang prestihiyosong pamilya at naging batang madam ng Skynet. Ang posisyon na iyon ay mas mahalaga at maimpluwensyang kaysa sa kanyang katayuan bilang saintess ng Lostes Sect. Panipi. Sumakay si Courtney at tumigil sa likuran ni Ceres. Nakakahiya na napalampas mo ang isang magandang pagkakataon dahil sa iyong kamangmangan. Gayunpaman, ang iyong desisyon ay isang malaking tulong para sa akin. Tumalikod si Ceres at kumapit sa mga paa ni Courtney. Madam Courtney, ang aking asawa ay tumulong na mapanatili ang kapayapaan sa timog. Kaya, maaari mo bang mangyaring mag-extrang at pakawalan ang mga kabataan? Sinipa siya ni Courtney. Ceres Zambria, hindi mo na ipagkanulo ang sekta ng Lostes dahil lamang sa iyong anak na babae ay nakahanap ng isang bagong pagbak. Parehong ikaw at ang iyong asawa ay nagdadala ng mga talismans na nagbubuklod sa kaluluwa sa iyong mga katawan. Kayong dalawa ang aking mga alipin hanggat nabubuhay ka. Bukod, kung alam ni Igor Sadler kung ano ang ginawa mo sa kanyang anak, ano sa palagay mo ang gagawin niya sa iyo at sa iyong pamilya? Nagyelo si Ceres at bumagsak sa sahig. Ang kanyang mukha ay pinatuyo ng lahat ng kulay. Hindi ka dapat mag-isip tungkol sa mga nawawalang mga pagkakataon, walang pasubali na sinabi ni Courtney, sundin lamang ang aking mga order, o kung hindi man at ang iyong pamilya ay maaaring harapin ang hindi maisip na mga kahihinatnan. Nabigla si Ceres sa kanyang mga wits. Hindi niya maisip na ang kanyang hinaharap na manugang ay isang tao na may isang kahangahangang background. Bukod dito, inangkin pa ni Truett na nagmula sa Jade Mora Empire sa halip na Skynet. Napasnap sa kanyang katinoan si Ceres. Mabilis niyang napagpasyahan na kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang hawakan ang isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Nanatili siya sa kanyang tuhod at maingat na patungo sa Courtney. Madam Courtney, ang aking asawa at ako ay handa na maglingkod sa iyo magpakailanman. Mangyaring extra ang aking anak na babae at ang aking manugang. Ha, tinatawag mo na siyang manugang ngayon. Courtney shot Ceres isang nakakatakot na titig. Ano ang isang walang kahihiyang oportunista? May paraan para mailigtas mo ang iyong anak na babae at manugang. Gayunpaman, dapat mong gawin ang sinasabi ko. Panipi. Naghintay si Ceres na may hininga para sa mga susunod na salita ng Courtney. Ang mga magsasaka na dinala ng iyong anak na babae dito ay may mahusay na kapangyarihan at paglilinang. Sinabi ni Courtney sa isang walang pagbabago na boses, dapat kang humawak ng isang piging. May ipapasa ako sa iyo, at kailangan mo lang itong pakainin sa mga taong iyon. Pagkatapos, ilalabas ko ang iyong anak na babae at manugang. Panipi. Itinaas ang mga browser ni Ceres. Ito ba ay isang pangako, Madam Courtney? Ilalabas ko ang iyong anak na babae at manugang kung makumplito mo ang gawain. Kung nabigo ka, papatayin ko silang dalawa. Kung gayon, ipapadala ko sa iyo at ang kanilang mga katawan sa Skynet. Haharapin mo at ng iyong pamilya ang galit ni Igor noon. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng takot si Ceres habang nakaharap sa cowards. Paano niya hindi napagtanto na ang Courtney ay tulad ng isang mabisyo at calculated person sa lahat ng oras na ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6152. Courtney ay palaging kumikilos bilang banal at kagalang-galang na pinuno ng sekta ng Lostes. Bukod dito, ibinahagi ni Ceres ang isang malapit na relasyon sa kanya. Gayunpaman, ang babae bago ang kanyang nadama tulad ng isang ganap na naiibang tao sa ngayon. Samantala, ang James Group ay naglibot sa paligid ng rehiyon ng Jains ng Lostes Sect. Pagkatapos, pinangunahan sila ni Lyle sa kanilang mga silid.
Makalipas ang ilang oras, personal na dumating si Ceres at inanyayahan silang lahat sa pangunahing bulwagan ng sekta ng Lostes. Nang makapasok sila sa bulwagan, nagulat si James at ang iba pa nang makita kung paano naghanda ang mga miyembro ng sekta ng Lostes ng isang maluho na piging. Mayroong kahit na mga pagtatanghal ng sayaw at musika. Inisip nila na si Truett ay dapat na hindi sinasadyang nakalantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Iyon ang dahilan kung bakit natatanggap nila ang naturang espesyal na paggamot. Gayunpaman, napansin ni James ang isang bagay na kakaiba habang pinaglangkuran ang pagkain at inumin. Maaari niyang maramdaman ang isang kakaibang aura na nagmumula sa Katanji tanging pinggan na inihanda. Wala sa kanila ang nangangailangan ng pagkain para sa sustansya sa puntong ito, gayunpaman, ang mga pinggan at inumin ay mukhang hindi kapani-pani walang nakatutokso at pampaganya. Habang ibinuhos ni James ang kanyang sarili ng ilang alak, nakita niya ang pamilyar na aura ng mga nakamamatay na mga bug na natagpuan sa kaluluwa ni Layla dati. Agad na sinubukan ni James na may padala ang kanyang tinig sa iba. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na ang isang malakas na porma sayon ay inilagay sa paligid ng bulwagan upang maiwasan ang lahat ng mga pagpapadala ng boses. Noon lang, pinataas ni Ceres ang kanyang baso at sinabi na nakangiting, lahat kayo ay dapat na nakatagpo ng maraming mga sitwasyon na nagbabanta sa buhay sa lupain ng Forlat. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa aking anak na babae at aking manugang. Naghanda ako ng maraming mga regalo bilang isang tanda ng pasasalamat sa inyong lahat. Ngayon, itaas natin ang aming baso at magkaroon ng isang toast. Sinulyapan siya ng mga kasama ni James. Nang makita nila si James na itaas ang kanyang baso na may ngiti sa kanyang mukha, lahat sila ay ganoon din. Hindi mo kailangang gawin iyon, Madam Ceres. Kami ay isang koponan. Likas lamang na tinitingnan namin ang bawat isa. Mainit si James. Sa pamamagitan ng paraan, nasaan ang Truett at Zitlali. Tumahimik sandali si Ceres. Pagkatapos, pinakawalan niya ang isang malambot na chuckle. Pinipili nila ang gown ng kasal at suit dahil gaganapin namin ang seremonya ng kasal sa lalong madaling panahon. Pupunta sila sa sandaling sila ay tapos na. Kaya, masisiyahan lang tayo sa kapistahan habang hinihintay natin sila. Panipi. Binigyan ng kaunting tumango si James. Well, ang aking mga kasama ay lahat ng mga kababaihan, at mayroon silang mababang pagpapahintulot sa alkohol. Kaya, magkakaroon ako ng inumin sa kanilang kapalit. Panipi. Oh, huwag kang mag-alala. Dahan-daang tinapik ni Ceres ang kanyang baso. Hindi ito ang anumang ordinaryong alak. Ito si Yorsh, isang alak na ginawa gamit ang aming lihim na sining at ang kapangyarihan ng Genesis ng sekta ng libog. Makakatulong ito na madagdagan ang paglilinang ng isang tao at pagbutihin ang kanilang pisikal na lakas. Hindi namin ito ibebenta sa sinuman. Ito ang aking unang regalo sa inyong lahat. Nag-iingat si James ng tuwid na mukha. Gayunpaman, siya ay panloob na sinumpa dahil hindi niya inaasahan na magkaroon ng Ceres na magkaroon ng isang nakakumbinsi na tugon. Matapos pakinggan ang mga salita ni Ceres, ibinaba ng iba pang mga kababaihan ang kanilang inumin ng paisa-isa. Wala sa kanila ang napansin kung paano ang isang malevolent na ngiti ay sumabog sa mukha ni Ceres. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Bagaman ang mga kababaihan ay may mahusay na paglilinang at kasanayan, kulang sila ng kamalayan. Dahil huli na para sa kanya na gumawa ng anuman, nagpa siya si James na sumama sa plano ng kaaway upang malaman kung ano ang gusto nila. Tumalikod si James sa Ceres. Isang toast sa iyo, Madam Ceres. Tinapik niya ang kanyang ulo sa likuran at binatikos ang kanyang baso. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6153. Sa alak na ito, nakakahiya ako ngayon. Panipi. Ako rin. Sumagot si Zeisha, parang may isang tao na may hawak ng aking kaluluwa. Ang dalawa sa kanila ay nagpalitan ng kaunti at bumagsak sa sahig. Pinalawak ni Layla at Rebella ang kanilang mga mata. Mabilis nilang itinapon ang kanilang baso. Ano ang inilagay mo sa aming inumin? Naayos ni Rebella ang Ceres na may sulyap. Sa kasamaang palad, nawala ang kanyang balanse at nahulog sa sahig sa susunod na instant. Gaano ka manggahas? Si Layla ay gumawa lamang ng isang hakbang pasulong at bumagsak din sa sahig. Itinuro ni James si Ceres.
Bago pa man siya makapagsabi, sumubsob si James sa mesa. Akala ko maaari kang maging mas matalinong at mas alerto dahil marami kang ginawa sa labas ng lupain ng Forlat. Tiningnan ni Ceres ang kanyang baso at snickered, gayunpaman, lahat kayo ay naging isang walang muwang na grupo ng mga magsasaka. Samantala, ang isang alon ng aura ay kumalat sa buong bulwagan, na tila sinusubukan na suriin ang mga taong lumipas. Habang nawala ang aura sa ilang sandali, pumasok si Courtney sa isang pintuan ng gilid. Nagmamadali si Ceres sa panig ng Persecond. Lumuhad siya. Madam Courtney, ginawa ko ang tinanong mo. Ang aking anak na babae at manugang. Mamahinga. Dahan-daang bumaba si Courtney mula sa podium at tiningnan ang mga panauhin na nawalan ng malay. Isang nakangiting-ngiti ang nakabitin sa kanyang mukha. Huminto siya sa harap ni James at itinaas ang kanyang mukha ng bahagya sa kanyang kamay. Mayroon siyang gwapong mukha. Hindi nakakagulat na maraming magagandang kababaihan ang handang sumunod sa kanya. Nagpatuloy si Courtney sa isang matitinding tinig, itali mo sila sa lubid ng Soulbound. Ang mga magsasaka na ito ay maaaring maging banta sa amin. Panipi. Hindi ba sila nahuhulog sa ilalim ng aming kontrol? Maaari pa ba silang maging panganib sa amin? Kinakabahan ang tanong ni Ceres. Pinahihit ni Courtney ang kanyang mga mata. Ang pinakamahusay na manlalaban ng sekta ng Timaeus na si Elder Lila, ay kabilang sa kanilang grupo. Nag-iisa lamang siya ay maaaring paksain ang lahat ng mga miyembro ng Lostes Sect. Ang mukha niya ay nakangiti. Gayunpaman, mayroon kaming higit na pagkilos ngayon sa mga kalalakihan na ito sa aming mga kamay. Maaari kaming makipag-ayos sa sekta ng Timaeus at sekta ng Yaquis para sa higit pang mga nakuha sa pamamagitan ng paggamit ng mga taong ito bilang mga hostage. Kung ang sitwasyon ay hindi pabor sa amin, maaari nating gamitin ang mga kalalakihan na ito upang humiling ng proteksyon ng Skynet. Kahit papaano, kapaki-pakinabang sila sa maraming paraan. Napangiti si Ceres. Madam Courtney, ano ang tungkol sa aking anak na babae at SONIN-Lo? Ligtas sila sa oras. Malinaw na sinabi ni Courtney, kailangan kong isaalang-alang kung paano ko muna gagamitin ang batang master ng Skynet. Bigla, mayroong tunog ng isang taong tsak-lang. Tumigas ang ekspresyon ni Courtney. Sa kabilang banda, sumiksik si Ceres at pinahihit ang kanyang tingin sa pintuan. Ang boses ng isang tao ay sumigaw sa bulwagan. Akala ko ang pinuno ng sekta ng Lostes ay nag-orkestra sa planong ito para sa isang mas malaki at mas mapaghangad na layunin. Inisip ko pa na maaaring gawin mo ito sa mga utos ng ibang tao. Gayunpaman, nasobrahan kita. Sinulyapan ng Courtney ang maraming direksyon at yumoko, sino ka? Paano ka naglakas loob na mag-sneak sa sekta ng Lostes? Lumabas ka ngayon. Panipi. Sobrang maikli ka. Dahan-daang bumangon si James mula sa kanyang upuan. Ang Courtney at Ceres ay may hitsura ng pagkalito sa kanilang mga mukha. Hindi ba, hindi ka ba nanghihina pagkatapos uminom ng aming alak? Kumusta ka pa rin? Kinutya ni James. Iyon ang uminom ng Yorsh. Walang paraan ng isang simpleng trick na tulad nito ay maaaring ibagsak sa ating lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6154. Courtney ay sumabog kay James ng isang mapang-akit na ngiti. Sa palagay mo matalino ka talaga, ha? Ang Yorsh na mayroon ka ay naidagdag sa mga nakamamatay na mga bug na natanggap ko mula sa pinuno ng sekta ng Timaeus. Sa sandaling isinaaktibo ko sila, maramdaman mo na parang nasa buhay na impyerno ka. Panipi. Ngumisi si James at nagkibit balikat. Well, maaari mong subukan. Itinuro ni Courtney si James. Pagkalipas ng ilang segundo, isang bola ng itim na ilaw na nadulas sa dulo ng kanyang daliri. Gayunpaman, si James ay tila ganap na maayos kahit gaano katagal ang Courtney na binigkas ang tiyan. Hindi, imposible iyon. Sigaw ni Courtney, mayroon kang inumin ngayon. Panipi. Ginawa ko. Tumanggol si James. Masarap ang inumin. Sa kasamaang palad, ang pagiging epektibo nito ay katulad ng iyong mga kapangyarihan. Parehong hindi ito gumana ng maayos. Nahihiya ang Courtney. Tatapusin kita ng aking sariling mga kamay noon. Panipi. Pinahaba ng Courtney ang kanyang kamay at sisingilan kay James. Pinagsama ni James ang isang malaking masamang espiritu sa harap niya sa sandaling iyon.
Huli na para sa Courtney na huminto, at ang kanyang kamay ay nahulog sa kanan ng masasamang espiritu. Sarcastically sinabi ni James, "Wow! Hindi ko alam na ang pinuno ng sekta ng Lostes ay tulad ng isang matapang na tao. Naaakit ka rin ba sa masasamang espiritu? Panipi. Bastard ka." Ang mga pisngi ng Courtney ay nasusunog. Agad na tumakbo si Ceres para sa pintuan dahil nadarama niya na ang mga bagay ay mawawala sa kamay. Pagkatapos lamang, isang napakalaking kampanilya ang material sa paligid ng bulwagan at ganap na tinakpan ito. Habang nagsimula ang pagring ng kampanilya, si Ceres ay sinampal laban sa panloob na pader ng kampanilya sa pamamagitan ng isang napakalawak, mahiwagang enerhiya. Nagubo siya ng isang bibig ng dugo. Bumagsak si Ceres sa sahig. Sumigaw siya at nagbasura sa paligid dahil nakakaramdam siya ng isang malubhang sakit na malalim sa kanyang kaluluwa. Kasabay nito, nawawala si Ceres sa kanyang kapangyarihan ng Genesis. Pumasok ka lang sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Eurus One Realm rank, di ba? Panipi. Ngumisi si James. Lumuhad ka. Kung hindi, gagawin kitang bumaba mula sa ranggo na iyon sa lalong madaling panahon. Mangyaring extra sa akin. Nag-scrambled si Ceres upang lumuhad at sumigaw ng labis. Nang tumigil si James sa pagring ng kampanilya, sa wakas ay pinamamahalaang ni Ceres ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Sinabi ni James, "Hindi ka sinanay para sa mga laban. Tama ba ako?" Panipi. "Ako, hindi ako." Umiling-iling si Ceres. "Dalubhasa ako sa pagpapagaling at paggawa ng mga gamot." Binigyan ng kaunting tumango si James. Iyon ay nagpapaliwanag ng maraming. "Saan mo pinapanatili ang Zitlali at Truet?" Panipi. Nagsimulang umiyak si Ceres sa pagbanggit ng kanilang mga pangalan. "Wala akong balak na saktan sila. Sila ang aking anak na babae at manugang na lalaki. Nahulog ako para sa mga trick ng Persecond." Dinukot niya ang dalawa sa kanila at tinatakan ang kanilang mga kapangyarihan sa Genesis. Si James ay niniting ang kanyang mga browser. Ang Courtney ay maaaring gumamit ng Source Magic. "Oo." Tumango si Ceres. Ang kanyang mga specialty ay sumpa ng magic at ang discarding go. Panipi. Kinutya ni James. Siya rin ay sinungaling, ha? Ipapakita ko sa kanya kung ano ang hitsura ng tunay na sumpa ng magic. Naririnig nila ang tinig ni Courtney na nagmula sa labas ng Eurus One Genesis Bell. "Bastard ka, lumabas ka rito." Tumigil sa pagtatago, at lumabas dito para sa isang labanan. Kinurot ni James ang labi niya. Dapat ay magkaroon siya ng isang nais na kamatayan. "Well, mahuhuli ko muna ang mga bugs sa mga katawan ng aking mga kaibigan." Tumalikod si James at inihagis ang ilang mga inscription ng itim na sumpa sa mga kababaihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6155. "Ikaw, pinagkadalubhasaan mo rin ang sumpa ng magic?" Tanong ni Ceres sa isang nakataas na boses. Mahinahon na tumugon si James, "Alam ko ang mga pangunahing kaalaman." Kinontrol ni James ang mga inscription ng Black Curse at pinilipat ang mga ito sa mga katawan ng mga kababaihan. Pagkatapos, ipinakilala niya ang kanyang mga kapangyarihan at pinilit ang mga nakamamatay na mga bugs sa labas ng kanilang mga katawan. Isang makulay na bilog ng mga ilaw na nabuo sa itaas ng mga kababaihan. Ang mga bug ay napuspos ng mga ilaw. Ang mga inscription ng itim na sumpa ay nakapaligid din sa katawan ni James. Pagkalipas ng ilang segundo, isang labis na dami ng chrome na naradiated mula kay James. Ang chrome ay lumusot ng Ceres patungo sa dingding ng kampanilya muli. Sigaw niya ng walang tigil habang naramdaman niya ang mga inscription ng sumpa na gumapang sa buong kanya. Samantala, pinalawak ni James ang kanyang mga braso. Ang kanyang katawan at ang mga inscription ng sumpa na lumulutang sa paligid niya ay naging isang lilam ng madugong pula. Nakamit ni James ang rurok ng 5th Extreme Curse Magic. Halos makakuha siya ng isang buong pagkakahawak ng Historical Curse Magic. Gayunpaman, nabigo muli si James sa oras at oras nang sinubukan niyang mabuo ang ika-6 na matinding espiritu. Masasabi ni James na ang problema ay nauugnay sa kanyang hindi sapat na paglilinang at kapangyarihan. Kung maaari niyang makabisado ang ika-6 na Extreme Curse Magic, madaling talunin ni James ang Eurus One Realm Ranks 9th Tribulation Cultivator sa rurok ng kanilang mga kapangyarihan.
Maaari pa rin niyang labanan ang Quasi-Dailcon rango ng rango kung nais niya. Sa kabilang banda, tinitigan ni Ceres si James, na tumigil sa paglalagay ng kanyang mga kapangyarihan, na may mga bilog na mata. Napagtanto lamang niya kung paano totoo ang lahat ng mga salita ni Zitlali. Matapos matanggal ang mga nakamamatay na itlog ng mga bug, nagising muna sina Layla at Rebella. Lumabas sila ng isang nakamamatay na aura sa sandaling nahulog ang kanilang mga titig. Mangyaring, patawarin mo ako. Si Ceres ay lumuhad at nagpatira pa sa sarili. Napilitan akong gawin ito. Nagbanta si Courtney na patayin ang aking anak na babae at ang aking anak na lalaki. Siya ang ina ni Zitlali, sabi ni James, maaaring siya ay sakam at walang prinsipyo, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na siya ay ginamit. Dapat nating target ang mastermind. Sina Rebella at Layla ay may malalim na frown sa kanilang mga noo habang nakikinig sila sa paliwanag ni James. Noon lang, si Courtney ay nanunuya mula sa labas ng Eurus 1 Genesis Bell, papatayin ko sina Zitlali at Truett kung hindi ka lalabas ngayon, asshole ka. Sigaw ni Ceres na sabik na, Madam Courtney, ipinangako mo na hindi saktan ang aking anak na babae at ang aking manugang. Babasagin mo ba ang iyong pangako? Bark ng Courtney. Ceres, pumasok ka lang sa rurok ng Eurus 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Ang pagtalo sa isang Eurus 1 Dale rango ng 8 kapigatian ng kwento ay wala sa iyo. Dalhin ang ulo ng bastard na iyon sa akin kung nais mong ibalik ang iyong anak na babae at sa batas. Tumingin si Ceres kay James na kinakabahan. Ano ang gagawin natin ngayon? Ikaw ay Zitlali, isang malapit na kaibigan. Hindi mo lang siya may iwan sa panganib. Napakasarap mong tingnan ang sitwasyon sa labas. Tanong ni James. Tumahimik si Ceres, samantalang tumango sina Rebella at Layla. Sinabi ni James sa isang chilling tone, bumubuo kami ng isang buong lakas na pag-atake upang bigyan ang Courtney ng isang kritikal na hit at iligtas ang Truett at Zitlali. Pagkatapos nito, kayong dalawa ay dapat lumayo sa pangunahing bulwagan at ibagsak ang sinumang sumusubok na salakayin kami. Hindi namin sila ipakita sa kanila ng anumang awa. Si Layla at Rebella ay nagpalitan ng isang sulyap at tumango. Pareho silang nawala ang lahat ng kaibig-ibig na damdamin patungo sa sekta ng libog. Sa labas ng Eurus 1 Genesis Bell, ang Courtney ay kumapit sa balikat ni Truett gamit ang isang kamay at hinawakan ang leeg ni Zitlali. Unti-unting nawalan siya ng pasensya. James Caden, magtatago ka ba doon at panoorin ang dalawang ito ay namatay bago ang iyong mga mata? Hindi ka ba ang kanilang mabuting kaibigan? Gayun din, alam mo kung paano gamitin ang magic ng sumpa. Halika rito at makipaglaban sa akin sa pamamagitan ng paggamit ng Source Magic. Ang isang duwag na tulad mo ay hindi dapat pumunta sa anumang mundo ng Genesis. Dapat ay gumamit ka ng ilang uri ng trick upang makalabas sa lupain ng Forlat, ha? Maliban sa iyong magagandang hitsura, ano ang maaari mong? Bigla, ang napakalaking kampanilya bago siya nawala. Si James, Rebella, at Layla ay naging material sa labas ng pangunahing bulwagan. Ang tatlo sa kanila ay pinakawalan ang kanilang mga kapangyarihan ng sabay-sabay. Isang malaking gintong dragon na nagliliyab ang kapangyarihan ng amethyst gold na lumipad patungo sa Courtney. 3 karayom ng yelo ang bumaril din sa kanya. Bago siya magreaksyon, si Courtney ay ipinadala na lumilipad sa pamamagitan ng malakas na pag-atake. Pag-crash. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6156. Nontog si Courtney sa porma sayon na nakalagay sa paligid ng pangunahing bulwagan. Dumura siya ng isang subo ng dugo at nahulog. Papunta sa lupa. Samantala, nag-teleport si James at muling lumitaw sa tabi ni Truett at Zitlali, novel drama. Mabilis niyang inilipat ang mga ito sa espasyo ng kanyang kaluluwa. Sabay na bumaril sa ere sina Layla at Rebella. Nagpakawala sila ng maraming gintong dragon at karayom ng yelo mula sa itaas. Ang mga pag-ataking ito ay umulan sa mga miyembro ng Lost Sect na nagtipon sa paligid ng main hall. Ang mga lalaking ito na handang hulihin ang grupo ni James ay halos agad na nalipol. Rebella at Layla na ang kapangyarihan ay nasa tuktok ng Eurus 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Ay kakilakilabot na mapangwasak. Sa kabilang banda, natisod lang si Courtney nang sumumpa ang hindi mabilang na purple gold. Nakapalibot sa kanya ang mga inscription.
Sabi mo gusto mong mag-away tayo gamit ang sumpa magic, tama. Mataray na sinabi ni James, ipapakita ko sa iyo kung ano ang totoong sumpa na magic. Pinakawalan ni James ang ultimate golden body. Habang lumilitaw ang isang Tai Chi diagram sa ilalim ng kanyang mga paa, apat na matataas na masasamang espiritu ang lumitaw sa paligid ng Courtney. Sa wakas ay napagtanto ni Courtney na may pagkakataon na siya ay ganap na maalis sa araw na iyon. Naisip niya na maaaring itinago ni James ang kanyang tunay na kapangyarihan at ginawa siyang ibaba ang kanyang bantay. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinubukan ni Courtney na tumalon palabas sa kanyang kasalukuyang kinalalagyan. Gayunpaman, ang umiikot na masasamang espiritu ay nag-swing ng kanilang mga kamay at hinampas si Courtney sa lupa. Boom! Napilitan si Courtney na lumuhad sa lupa dahil sa epekto ng pag-atake ng masasamang espiritu. Malaking bitik ang lumitaw sa lugar kung saan siya nakaluhod. Si Courtney ay umubo ng mas maraming dugo sa pagkakataong ito. Siya ay mapatla bilang isang shit. Ang ginang ay hinawakan ng isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ramdam niya ang mga sumpa ni James na dumadaloy sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang bukas na mga sugat. Sinubukan ng mga inscription na ipasok ang kanyang mga organo at buto. Masasabi ni Courtney na mahuhulog siya sa ilalim ng sumpa ni James kung magtatagal ang sitwasyon. Sabay-sabay siyang gumawa ng espada. Noon lang, nagmaterialize si James sa harap niya. Ikaw, how dare you? Ang ganda-ganda mo. Gayunpaman, masyado kang hamak at tanga. Napaawang ang labi ni James. Boom! Ipinadala ni James ang kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form at ibinaba ang kanyang kamao. Courtney. Ang ulo ni Courtney ay itinulak pababa sa lupa nang napakalakas na ang isang depresyon ay nabuo sa ilalim niya. Ulo. Habang binato ni James ng isa pang suntok si Courtney, nagpadala ito ng marahas na pagyanig sa lupa. Nang ipadala ni James ang pangatlong suntok, ang lakas ng kanyang suntok ay nabasag ang mga porma sayon sa paligid ng lugar. At naging sanhi ng pagguho ng main hall building. Kasabay nito, isang malaking soul energy ball ang naganap sa itaas ng Courtney. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Ang kanyang purple gold curse inscriptions ay bumaril patungo sa energy ball at pinalibutan ito. Kasabay ni Courtney ang isang matinis na sigaw. Gusto mong makipag-away sa akin sa pamamagitan ng paggamit ng sumpa magic. Sa iyong kasalukuyang antas ng kaalaman. Ano joke. Tinitigan ni James si Courtney. Biglang, napakaraming chrome ang nahulog sa lahat. Sino itong ignorante na lalaking ito na sinusubukang gumawa ng kalituhan sa Lost Sect? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6157. Tumangala si James sa direksyon kung saan naramdaman niya ang pinanggalingan ng chrome. Nagkataon, namataan niya sina Layla at Rebella na nahuhulog mula sa langit matapos silang hampasin ng tig-isang misteryosong kulay abong enerhiya. Ang kulay abong enerhiya ay pagkatapos ay bumuo ng dalawang malalaking kamay upang saluhin sina Layla at Rebella. Nag-teleport agad si James at muling lumitaw ilang hakbang ang layo kina Layla at Rebella. Ginawa niya ang Years 1 Genesis Bell sa paligid ng mga babae upang protektahan sila mula sa mga kamay. Pagkatapos, nag-transform si James sa anyo ng espada at pinutol ang malalaking kamay na iyon, na nabasag ang mga ito. Isang iglap, mukhang may miyembro ang Lost Sect na napakahusay na cultivator. Napangisi si James. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng dalawang itim na dragon na gawa sa maraming inscription ng sumpa. Lumipad ang pares ng mga dragon patungo sa pinanggalingan ng tunog. Bago sila makakalipad ng mas mataas, isang kulay abong enerhiya ang bumagsak mula sa langit at tumama sa mga itim na dragon. Habang ang mga dragon ay naghiwa-hiwalay sa mga itim na inscription ng sumpa, ang ilan sa mga inscripsyong iyon ay nahulog sa ang mga miyembro ng Lost Sect na lumutang sa malapit sa himpapawid. Ang mga lalaking iyon ay nahulog mula sa langit, humahagulgol sa sakit. Nakakatakot, may nagawang muling likhain, alam mo kung sino ang sumpa na magic. Ang boses ay humalangaw-ngaw sa hangin. Daan-daang mga shadow clone ang lumitaw sa paligid ni James at nagsimulang umatake sa kanya. Nagpakawala si James ng dagandong nang sumikat ang maliwanag na kulay abong liwanag mula sa kanyang ultimate golden body. Inactivate niya ang third Marcy Ice Combat Form ng sabay-sabay. Pagkatapos,
Iniunat ni James ang kanyang mga braso at naglabas ng maraming itim at gintong sword energies, na pinalihis ang lahat ng atake ng Shadow Clone. Nagsimulang umikot ng mabilis si James sa hangin. Sa loob ng ilang segundo, lumitaw ang Quasar Tribulation Cloud sa kalangitan sa itaas nila. Ang lahat ng mga Shadow Clone ay nakulong doon habang sila ay tinamaan ng Quasar Lightning. Ang mahiwagang magsasaka ay bumulong sa kanyang sarili, nakakamangha. Kabisado niya ang Ultimate Golden Katawan. Noon lang, nagpakawala si James ng milyon-milyong lakas ng itim at gintong espada. Ang mga Shadow Clone ay nalipol halos kaagad. Kasabay nito, kalahati ng mga sword energies na iyon ay tumungo sa mga miyembro ng Lost Sect. Pinagmamasdan si James mula sa malayo. Gayunpaman, isang putok ng kulay abong enerhiya ang sumire sa lahat ng pag-atake ni James sa tamang oras. Hindi pa ako nakakita ng isang Eurus 1 Dale Ranks 8th Tribulation Cultivator na ang kapangyarihan ay nasa tuktok. Ipakita ang antas ng kapangyarihang ito. Gayunpaman, hindi kita bibigyan ng pagkakataong durugan ang Lost Sect. Napakalaking sabog ng kulay abong enerhiya ang bumaril kay James sa sandaling iyon. Itinulak ni James ang magkabilang palad pasulong at nakabuo ng isang putok na nagdadala ng tatlong uri ng enerhiya. Ang mga kulay na itim, puti, at purplish gold ay makikita sa mga kapangyarihang binitawan niya. In a flash, nagbanggaan ang magkabilang kapangyarihan. Dahil ang kapangyarihan at paglilinang ni James ay mas mababa kaysa sa mahiwagang magsasaka, ang kulay abong enerhiya ay unti-unting dinaig ang pinagsama-samang lakas ni James. Medyo kinakabahan si James habang pinagmamasdan ang tanawin sa harapan niya. Sa mismong sandaling iyon, dalawang babae ang nagtatawang tao sa tabi ni James at naghagis ng kanilang mga pag-atake. Isang gintong dragon at maraming karayom ng yelo ang pinakawalan sa hangin. Ang lahat ng idinagdag sa pag-atake ni James ay sapat na malakas upang mapaglabanan ang kulay abong enerhiya. Ang aming kalaban ay isang quasi-Daelcon rank cultivator. Ipinadala ni Rebella ang kanyang boses sa iba. Nakalimutan ko na. Sumagot si Layla. Ang Lost Sect ay isa ring super orthodox. Mayroon silang Grand Patriarch na nasa quasi Daelcon rank. Medyo nakakalito ang sitwasyon. Sumagot si James, hindi man lang siya nagpakita, gayunpaman, halos hindi namin kayang tiisin ang kanyang mga pag-atake. Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang boses ng misteryosong magsasaka. Kayong tatlo ay pambihirang magsasaka. Nais kong protektahan ang Lost Sect. Sa makatuwid, wala akong pagpipilian kundi ang makialam sa labanan sa kabila ng mga pagkakaiba sa ating mga kapangyarihan. Kung lahat kayo ay handang sumuko at sumapi sa ating sekta, titigil ako at ililigtas kaagad ang inyong buhay. Napamura si James, novel drama. Sir, mayroon kang napakahusay na kapangyarihan at paglilinang. Ngunit, hindi ka man lang nag-abala pang alamin kung ano ang nangyari. Bago mo kami sinubukang pigilan. How do you expect we to pledge loyalty to you? Ikaw bastos na tanga. Napakahusay. Lilipulin ko kayong lahat sa sandaling ito. Isang napakalaking halaga ng kulay abong enerhiya ang lumitaw sa kalangitan. Hindi mabilang na maitim na palad ang nabuo mula sa kulay abong enerhiya at bumaba patungo sa grupo ni James. Mabilis na ginawa ni James ang Eurus 1 Genesis Bell sa kanya, Rebella, at Layla. Isang nakabubulag na kulay abong liwanag ang nalikha habang ang kakaibang hitsura ng mga palad ay tumama sa Eurus 1 Genesis Bell. Ang mahiwagang cultivator ay nagalit, tingnan natin kung kaya mo itong susunod na hit. Maraming light beam ang nabuo mula sa gray na enerhiya, at lahat ng light beam ay dumapo sa kampana. Ang lakas ng mga sinag ng liwanag ay nagpabagsak sa Eurus 1 Genesis Bell sa lupa. Ini-channel ng grupo ni James ang lahat ng kanilang kapangyarihan para palakasin ang mga defensive powers ng Eurus 1 Genesis Bell. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon naramdaman nilang ang kanilang mga kapangyarihan ay unti-unting nalulupig. Iyon ang unang pagkakataon na nakita nila kung gaano kalaki ang kanilang kapangyarihan kumpara sa quasi-Daelcon Rango Cultivator's powers. Maging ang kapangyarihan ng Eurus 1 Genesis Bell ay walang silbi sa sitwasyong ito. Habang lumiliwanag ang kulay abong liwanag na nakapaligid sa kanila, sinabi ni James, ang Eurus 1 Genesis Bell ay hindi magiging kayang magtagal sa ilalim ng ganitong antas ng pag-atake.
Ibigay natin sa kanya ang lahat ng mayroon tayo. Sumagot si Layla ng masakit, dapat kaya nating harapin ang ilang pinsala kung makabuo tayo ng isang buong puwersang pag-atake. Sumang-ayon si Rebella, gawin natin iyan. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Sige, sabay tayong lilipat. Biglang, isang nakakatakot na napakaraming gintong enerhiya ang bumaril sa kalangitan at naputol ang liwanag. Sumasabog ang mga sinag sa Eurus 1 Genesis Bell. Naramdaman ng grupo ni James na nawala ang pressure sa kanila habang nawasak ang mga light beam. Habang nakatingin sila sa langit sa kaliwa nila, isang matipuno, nasa katanghaliang gulang na lalaki na kumikinang na may gininto ang liwanag ay lumulutang sa gitna ng hangin. Matanaya, long time no see. Bakit ka nagkakagulo? Tumugon ang misteryosong magsasaka, ha? Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para sa isang maikling pagbisita. Gusto kong makita din ang kalagayan mo. Humalaklak ang nasa katanghaliang gulang na magsasaka. Hindi mo ba ako tinatanggap? Ikaw ang sikat na Saint Yegor, ang pinuno ng Skynet. Sino ang hindi maglalakas loob na tanggapin ka? Ngumuso ang misteryosong magsasaka. Gayunpaman, kailangan mong maghintay habang inaalagaan ko itong mga bastos na batang ito. Gusto mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6158. Tulad ng sinabi niya na, si Matanaya Sergel ay nagpadala ng isa pang putok ng kulay abo na enerhiya sa direksyon ng Eurus 1 Genesis Bell. Kasabay nito, itinaas ng gitnang may edad na ang kanyang kamay at pinutok ang kanyang gintong enerhiya. Ang kanyang pag-atake ay nag-deflect ng kulay abo na enerhiya agad. Ano ang ginagawa mo, Yegor? Galit na sigaw ni Matanaya. Sa palagay ko hindi ka dapat gumawa ng mga kaaway sa mga kabataang ito. Napangiti si Yegor. Kung hindi man, maaari mong ikinalulungkot ang iyong mga aksyon sa paglaon. Natawa si Matanaya. Mukhang alam mo nang mabuti ang mga taong ito. Narito ka upang matulungan sila. Tama ba ako? Hindi nila kailangan ang aking tulong. Lumawak ang ngiti ni Yegor. Kung igiit mo ang pakikipaglaban sa kanila, tatanungin ng mga tao ang pagiging angkop ng iyong mga aksyon ngayon. Bukod dito, marahil ay magtagumpay ka sa pagsugpo sa kanila. Gayunpaman, magtatapos ka rin ng malubhang na sugatan. Kung nangyari iyon, mawawala ang sekta ng Lostes. Ang mga mata ni Matanayas ay makitid. Sinasabi mo na ang mga taong ito ay may kakayahang makasama ako. Hindi ko masabi na sigurado. Umiling-iling si Yegor. Gayunpaman, kung ako ang sumasaklaw sa kanilang tatlo, malamang na hindi ako makalabas ng labanan na ganap na hindi nasugatan. Tumahimik si Matanaya. Si Yegor ay isang matalinong tao na bihirang makagambala sa mga gawain ng ibang mga grupo o sekta. Hindi mapigilan ni Matanaya ngunit magtaka kung bakit umalis si Yegor upang gawin ito ngayon. Sa kabilang banda, binago ni James ang Eurus 1 Genesis Bell sa isang sandata na nilagyan ng snuggly sa paligid ng kanyang katawan. Dapat kayong dalawa na sakupin ang Courtney. Makikipagtagpo ako muna sa misteryosong matandang iyon. Panipi. Nag-aalala sina Layla at Rebella sa kanilang mga mukha. Huwag kang mag-alala. Nagpatuloy si James, hindi ako dapat mawala sa isang labanan sa taong iyon. Ang mga kababaihan ay nagkaroon ng isang nakamamatay na pagsasakatuparan nang marinig ang mga salitang iyon. Marahil ay hindi na nagawa ni James na ganap na mailabas ang kanyang mga kasanayan at kapangyarihan sa panahon ng labanan mula nang malapit na sila sa kanya ngayon. Samantala, nag-teleport si James at naging materialized sa harap ni Matanaya. Sa wakas ay nakita niya ang tunay na hitsura ng matatandang magsasaka. Si Matanaya ay isang ordinaryong mukhang, payat na matandang lalaki, gayunpaman ay lumitaw siya ng labis na dami ng chrome. Habang tinitigan ni James si Matanaya, ang huli ay nagmamasid din sa kanya. Di nagtagal, ang dalawa sa kanila ay nagsimulang tumitig sa mga mata ng bawat isa. Sa tabi nila, pinapanood ni Yegor ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang may malaking interes. Sa isip ni na James at Matanaya, nagsimula na sila ng labanan sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga Zens. Sa loob ng ilang minuto, ang dalawa sa kanila ay may milyon-milyong palitan. Nagawa ng maayos si James habang ipinakita niya ang lahat ng kanyang mga kasanayan at pinakawalan ang kanyang buong kapangyarihan. Nang maglaon, isinama ni James ang Lysia, Hemera, at Phoenix sa tatlong violet gintong masasamang espiritu.
Habang naisaaktibo niya ang panghuli gintong katawan, si James, at ang kanyang masasamang espiritu ay nakabuo ng isang malakas na suntok laban sa pag-atake sa kapangyarihan ng historial ni Matanaya. Nanlaki ang mga mata ni Matanaya sa susunod na instant. Siya ay ganap na naabak. Sa kabilang banda, ngumisi si James. Ito ay isang kasiyahan upang labanan ka, Sir Matanaya. Paano posible na gawin mo ito ngayon? Tanong ni Matanaya. Sa isang pangmatagalang labanan, hindi ako makakalapit sa iyo dahil may malaking pagkakaiba sa pagitan ng aming paglilinang, paliwanag ni James. Gayunpaman, kung kinuha ko ang panganib at ginamit ang lahat ng aking mga kasanayan upang hawakan laban sa iyong kapangyarihan ng Genesis at kapangyarihan sa kasaysayan, maaari kong ilipat ng malapit at masaktan ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6159. Ito ba ang pakinabang ng Mastering the Marcy Ice Combat Form? Mahabang hininga si Matanaya. Ang isang batang-bata na tulad mo ay pinagkadalubhasaan ang parehong kapangyarihan ng historial at ang mga kapangyarihan ng form ng labanan sa Marcy Ice. Paano nakakagulat? Ngumiti lang si James at walang sinabi. Pinangunahan ni Matanaya ang kanyang mga browser. Kaya, pinipigilan mo dahil nais mong maiwasan ang pagpinsala sa dalawang babaeng iyon kanina. Iyon ang isa sa mga dahilan, sagot ni James. Tinanong ni Matanaya, ano ang iba pang dahilan? Hindi ko nais na makisali sa isang buong labanan bago natin pag-uri-uriin ang mga bagay. Tumugon si James, ang sekta ng Lostes ay tahanan ni Zitlali, pagkatapos ng lahat. Ayokong gawing awkward ang sitwasyon para sa alinman sa atin. Panipi. Tumawa ng buong puso si Matanaya. Mayroon kaming mahusay na mga talento sa mga nakababatang henerasyon din, ha? Hindi ko inaasahan na isang araw ay maliligtas ako sa isang labanan dahil sa isang binibini. Ikaw ay labis na mapagpakumbaba, Sir Matanaya. Mahigpit na sagot ni James, sa iyong mga kapangyarihan, madali mo akong patayin ng isang hit lamang. Gayunpaman, tila may kaunting hindi pagkakaunawaan ka. Zitlal Persecond kasal. Si Matanayas ay tumingin kay James na mausisa. Gusto mo bang pakasalan ang aming santo? Napangiti si James. Hindi ako ang gustong magpakasal kay Zitlali. Ito ang aking kaibigan, si Truett Sadler, na nais na magpakasal sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay nagpasya na gastusin ang kanilang buhay nang magkasama sila sa lupain ng Forlat. Tumalikod si Matanaya kay Yegor. Truett Sadler, pinag-uusapan niya ang iyong anak. Panipi. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Ngumiti si Yegor at nagkibit balikat. Nalaman ko lang ngayon. Binaril ni Matanaya ang isang sulyap kay Yegor. Maaari niyang sabihin na si Yegor ay dapat na may kamalayan sa nauna nito. Kung hindi man, hindi na siya magpakita sa sekta ng libog na wala sa asol. Pagkatapos, tumingin muli si Matanaya kay James. Sa kasong iyon, bakit kayong lahat ay nagsimulang makipaglaban? Inunat ni James ang kanyang braso at hinawakan sa hangin. Sa isang flash, ang Courtney ay dinala sa tabi ni James. Si James ay may hawak na Courtney sa pamamagitan ng kanyang kwelyo. Kailangan mong tanungin siya tungkol doon. Panipi. Ang nakasimangot sa noo ni Matanaya ay lumalim ng mas malalim habang kinuha niya ang nasugatan na estado. Sa sandaling nakita niya si Matanaya, si Courtney ay lumuhad at humingi ng tawad ng labis. Sir Matanaya, dapat mo akong tulungan. Hindi natapos ni Courtney na makipag-usap ng isama ni Matanayas ang kanyang kapangyarihan ng Genesis upang mapahamak siya. Pagkalipas ng ilang segundo, ang isang memorya ng enerhiya ng memorya na material sa itaas ng quartz. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Zen, naskan ni Matanaya ang bola ng enerhiya at nalaman kung ano ang nangyari agad. Tumangala siya at nagbuntong hininga. Courtney boss. Ganap mo na ang stay ng reputasyon at integridad ng sekta ng Lostes. Gayunpaman, nais mo pa ring humingi ng tulong sa akin. Tiningnan ni Courtney si Matanaya. Sir Matanaya, ginawa ko ang lahat ng ito para sa sekta ng Lostes. Para sa sekta ng Libog. Si Matanaya ay tila labis na nabigo. Ginawa mo ang lahat ng ito para sa iyong anak na lalaki at ang iyong posisyon bilang pinuno ng sekta ng Lostes, di ba? Wala kang bagyo. Itinalaga kita upang maging kumikilos na pinuno ng aming sekta. Gayunpaman, hindi ka nasiyahan sa pagiging pinuno lamang ng kumikilos.
Iyon ang dahilan kung bakit mo nagawa ang lahat ng mga bagay na ito, di ba? Panipi. Habang inilantad ni Matanaya ang kanyang mga plano, nagmadali si Courtney. Si Sir Matanaya, si Zitlali ay nakikibahagi sa aking anak. Gayunpaman, pinona niya at pinili ang ibang lalaki upang maging kapareha niya. Hindi ito katanggap-tanggap. Ang taong ito, si James Caden, ang nagbibigay ng tulong sa Zitlali. Ang kanyang mga kasanayan at kapangyarihan ay may kadudad ang pinagmulan. Pinagkadalubhasaan pa niya alam mo kung sino ang sumpa ng magic. Dapat siya ay isang madilim na demonyo. Panipi. Itinaas ni Courtney ang kanyang tingin. Sir Matanaya, ang madilim na demonyo ang ating mga kaaway. Sinusubukan ko lamang na alisin ang isang sanhi ng panganib para sa ating mga tao at ang mga mundo ng Genesis sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6160. Isang malalim na frown ay hinayla ang mga browser ni Matanaya. Hindi niya maiwasang makahanap ng tanga. Kung siya lamang at Courtney doon, ang kanyang paliwanag ay sapat na. Gayunpaman, ang Yegor ni Skynet ay nagpakita rin sa sekta ng Lostes. Malinaw na nandoon si Yegor upang tulungan si James. Pinakamahalaga, si Yegor ay lumilitaw na hindi alam ang katotohanan na ang kanyang anak ay nalasan sa nakamamatay na bug. Kung hindi man, marahil ay susubukan niyang punatin kaagad ang sekta ng libog. Si James ay sapat na makatuwiran upang hayaang magsalita muna si Courtney. Marahil ay maalalahanin niya ang sitwasyon ni Zitlali dahil sinubukan lamang niyang lutisin ang kanilang hindi pagkakaunawaan ng hindi nagsasabi ng marami. Ang lahat ay malulutas kung ang Courtney ay nagbigay at nag-alok ng isang paghingi ng tawad sa lahat. Sa halip, sinimulan niya ang akusasyon kay James na isang madilim na demonyo. Ang mga aksyon ng Persecond ay magpapalala lamang ng mga bagay at ilagay ang sekta ng Lostes sa isang awkward na posisyon. Nag-sneak si James, muli sa pag-uusap ng mga madilim na demonyo. Wala ka bang mas mahusay na mga ideya? Isa ka, sabi ni Courtney, kung hindi man, paano ka may kakayahang may sigawa ang mga kasanayan sa lagda ng ikaw? Kinutya ni James. Tinatawag mo akong isang madilim na demonyo dahil lamang na natanggap ko ang pamana ni Franciscus. Hayaan mo akong tanungin ito. Ipinadala ba ng sekta ng Lostes ang kanilang mga miyembro upang sumali sa mga pagsubok upang makuha ang pamana ni Franciscus bago? Ikaw, si Courtney ay hindi nagsalita. Inatasan ni James ang kanyang tingin kina Matanaya at Yegor. Sa pagkakaalam ko, ang mga miyembro ng Lostes sect at hindi mabilang na mga batang magsasaka mula sa buong iba't ibang mga mundo ng Genesis ay sumali sa mga pagsubok. Gayunpaman, medyo maswerte ako kaysa sa lahat. Tinatawag mo ang tatanggap ng pamana ng Franciscus na isang madilim na demonyo. Kung gayon, ang sekta ng libog ay nagsisikap na bumuo ng mga koneksyon sa mga madilim na demonyo sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga miyembro upang lumahok sa mga pagsubok. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Courtney ay maaari lamang sumulyap kay James ng tahimik, samantalang si Matt Anayas ay may isang mahirap na pagpapahayag sa kanyang mukha. Tinanong ni Yegor sa sandaling iyon, Madam Courtney, sinusubukan mo bang ipahiwatig na ang aking anak na lalaki ay nakipagsabuatan sa isang madilim na demonyo upang madukot ang saintes ng Lostes sect, na nakipag-ugnay na sa ibang lalaki? Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng isang pagkabigla sa Courtney. Ipinagsama niya muli ang sarili. Sir Yegor, hindi ko ibig sabihin na pumunta ako rito para bumisita ngayon. Pinutol siya ni Yegor, gayunpaman, tila kailangan nating makarating sa ilalim ng mga bagay dahil ang isyong ito ay maaaring makaapekto sa reputasyon ng Truant at Skynet. Babayaran ko ang sekta ng Lostes kung ang aking anak na lalaki ang tunay na nagkamali. Gayunpaman, kung napatunayan na ang isang tao ay nagsisikap na maitim ang mga pangalan ng Truant at Skynet, hindi ko hahayaan ang taong iyon na lumayo dito. Tulad ng nadarama niya na ang mga bagay ay nawala sa kamay, sumigaw si Matanaya. Courtney, patuloy ka bang bumubuo ng higit pang mga dahilan? Mayroon ka bang nais na kamatayan? Panipi. Binaril ni Matanaya ang isang bola ng Genesis power sa Courtney. Gayunpaman, pinakawalan ni Yegor ang kanyang mga kapangyarihan at hinarang ang pag-atake. Yegor, ungol ni Matanaya. Kami ang kanilang mga matatanda. Dapat nating pag-uri-uriin ito ng patas. Mahigpit na sinabi ni Yegor, dalhin si Truant dito,
at ipaliwanag niya kung ano ang nangyari. Kung hahayaan nila na makilala ni Yegor si Truett ngayon, ang insidente kung paano nalantad si Truett sa nakamamatay na bug. Ang sekta ng libog ay kailangang harapin ang galit ni Yegor. Maging ang Courtney ay unti-unting natanto ang kalubhaan ng sitwasyon. Tinitigan niya at ni Matanay si James dahil siya ang nag-iisang tao na makakatulong na magkalat ang sitwasyon. Bata, dapat mo kaming tulungan kung nais mong tulungan ang iyong kaibigan na magpakasal. Sa ngalan ng sekta ng Lostes, ipinangako ko na magkakaroon kami ng aming saintess na magpakasal sa batang master ng Skynet. Magbabayad din kami para sa lahat ng mga gastos sa kasal. Ang matandang fox na ito ay talagang matalino at calculative. Gayunpaman, hindi ako magiging masaya sa mga kondisyong ito. Pinagpalit ni James sa loob habang nakikinig siya sa mga pagpapadala ng boses ni Matanaya.